Magandang araw sa inyong lahat. Inaanyayahan ko kayo na pakinggan ang kwentong ito, ang kwento ng isang babae na binugbog ng kanyang asawa noong araw ng mga patay, tumakas sa dilim ng gabi at hindi niya alam na ang kanyang ama ay isang general ng hukbo na agad na nagpadala ng mga sundalo upang ipagtanggol siya. Ang usok ng mga kandila sa hapong undas ay hindi pa natatagos sa hangin nang ang malamig na pakana ay pumaligid na sa hapagkainan ng aming pamilya. Ang mga matang mapanganib ng aking biyenang babae at ang nakangiting palalo ng aking bilas ay tila nagbababala ng isang napakalaking bagyo. Kaya ba akong mabuhay sa gabing ito, ang gabing magiging tadhana ng aking buhay bilang isang manugang? Ang hangin mula sa labas ay pumapasok sa mga bitak ng lumang kusina, malamig at tahimik. Ngayon ay hapon ng araw ng Todos los Santos. Dapat sana ay ito ang panahon ng pagtitipon ng pamilya, ng paggunita sa mga yumaong mahal sa buhay, ng pagbabahagi ng pagkain at pag-aalaga sa isa't isa bago bumalik sa araw-araw na gawain. Ngunit para sa akin, ang bawat undas sa barangay na ito ay naging isang sunod-sunod na pagpapahirap na halos hindi na ako makahinga. Ako ay si May. Ipinanganak ako sa isang disiplinadong pamilya ng militar sa lungsod. Ang aking ama ay isang general, isang taong buong buhay na nagtatayo ng disiplina, mahigpit ngunit puspos ng pagmamahal at pagprotekta sa kanyang pamilya. Dati, ako ay isang masayang babae, puno ng sigla at pag-asa, hanggang sa bulag akong naniniwala sa mga matamis na salita ni Emong laban sa kagustuhan ng aking mga magulang. Nagpakasal ako sa kanya, at ngayon binabayaran ko ang napakamataas na halaga ng aking maagang pasya. Mula madaling araw, nagising na ako sa kadiliman, mag-isa akong naglinis ng bigas, pumitas ng gulay at naghanda ng pagkain para sa handaan ng undas. Ang tubig mula sa poso ay malamig na tulad ng yelo, namula at namaga ang aking mga kamay, at sumasakit ang bawat kasukasuan sa bawat beses na mahawakan ang tubig. Ngunit hindi ako maaaring magreklamo kahit isang salita. Sa bahay na ito, nagtatrabaho ako mula madaling araw hanggang hating gabi, nagtatrabaho ng walang bayad tulad ng isang alipin, ngunit hindi kailanman nakatanggap ng isang magandang tingin o kahit isang salita ng pagpapahalaga mula sa pamilya ng aking asawa. Para sa kanila, ang isang manugang na binayaran ng pamamanhikan ay dapat maglingkod at magpasakop, ito ay natural na panuntunan. Tahimik akong naglagay ng huling mangkok ng kanin sa hapag, nagdilig ng kandila at nanalangin na sana ang aming mga ninuno ay magbigay ng kapayapaan sa aming pamilya at na sana ang pagkain ngayong hapon ay lumipas ng maayos. Umaangat ang usok ng kandila patungo sa kisame at nangalat sa maliwanag na espasyo. Dinala ko ang mga pagkain pansit, lechon manok, dinuguan, kare-kare at ensaladang mangga maingat na papasok sa sala. Ang hangin sa loob ng silid ay malamig at puno ng pamilyar na pangiinis. Ang aking biyenang babae ay nakasuot ng barot saya na kulay kayumanggi, nakaupo sa pinakamatandang upuan sa bulwagang silid tulad ng isang reyna. Ang kanyang mukha ay payat, mataas ang mga pisngi, at ang kanyang mga mata ay laging nakaliko, sinisiyasat ang bawat galaw ko. Ang aking bilas na si Lani, katulad ko ang edad ngunit hindi pa kasal, ay nakaihaylay ang paa sa isang upuan malapit doon. Nakasuot siya ng makulay na jacket, hawak ang kanyang telepono na palaging pinapindot, at paminsan-minsan ay ngumingisi sa wala. Sa dulo ng hapag, si Emong ang asawang inakala kong magiging matibay na sandigan ng aking buong buhay ay nakaupo ng nakahalukip-kip. Ang kanyang mukha ay namumula, mabaho ng lambanog mula sa tanghaling inuman kasama ang kanyang mga kaibigan sa barangay, hindi pa natatanggal. Ang mga mata ni Emong ay maulap ngunit puno ng bastos at mapang-abusing tingin. Maingat kong inilagay ang mga pagkain sa mesa, tiniyak ang bawat kubyertos, inayos ang bawat plato ng tuwid. Ang hapunan ay nagdaan sa mabigat na katahimikan. Paminsan-minsan, ang tunog ng mga kubyertos ay sumisira sa katahimikan. Walang nagsasalita sa sinuman. Ang aking biyenang babae ay kumukuha ng mga piraso ng manok para sa plato ni Lani at ni Emong.
Hindi niya pinapansin ang aking presensya sa sulok ng mesa. Kumain na lang ako ng kanin at kaunting ensalada nang mabilis para matapos na. Sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong magtiis, panatilihin ang kapayapaan sa mga unang araw ng kapistahan upang maiwasan ang dagdag na problema. Nang matapos ang hapunan, mabilis akong nag-ayos ng mga pinggan at nagpunta sa kusina. Pagkatapos ay gumawa ng mainit na sampalok na tsaa at dinala ito sa sala. Ang mabangong amoy ng tsaa ay kumalat sa malamig na silid. Lihim akong huminga ng maluwag, nag-iisip na ang pagod na kapistahang ito ay malapit ng matapos. Ayon sa tradisyon ng undas sa Pilipinas, ang panahon ng paggunita sa mga namatay ay isang pagkakataon din para sa mga anak na magbigay ng mga regalo at handog sa kanilang mga magulang at matatanda bilang pagpapahayag ng utang na loob at pagmamahal. Maingat akong kumuha ng 3 makukulay na sobre. Mula sa aking bulsa mga sobre na may mga disenyo ng parol at mga bituin na maingat kong pinili bago pa dumating ang undas. Huminga ako ng malalim, humakbang sa harap ng aking biyenang babae. Ang aking 2 kamay ay maingat na iniaalay ang sobre sa antas ng aking kilay, ang aking ulo ay bahagyang nakayuko sa pinakamagalang na paraan. Mahinahon at tapat ang aking tinig. Nanay, ngayon ay undas. Ako at si Emong ay may kaunting regalo para sa inyo. Ipinaalay ko ito sa inyo ng may paggalang. Sana po ay manatili kayong malusog at maligaya para maging sandigan ng aming pamilya. Naghintay akong abutin niya ang kanyang kamay at tanggapin ang sobre tulad ng dati, ngunit hindi. Tila natigil ang oras. Hindi gumalaw ang aking biyenang babae. Hindi siya umabot ng kamay, ni hindi man siya tumingin sa sobre sa aking mga kamay. Mahinahon niyang itinangay ang tasa ng tsaa sa kanyang mga labi, humihip ng mahinay at uminom ng isang higop. Ang kanyang tingin ay malamig. Sinisiyasat ako mula ulo hanggang paa ng may matinding pang-uusig. Pagkatapos, nang may boses na maingay at matulis, nagsalita siya sa katahimikang silid. Ang bahay na ito ay may sariling mga kaugalian at mga alituntunin na ipinasa ng mga ninuno. Isang manugang na nagpakasal ay dapat malaman ang tamang asal. Sino ang nagpapahintulot sa iyong tumayo ng tuwid at iabot ang sobre sa mukha ng iyong biyenang babae? Ang mga kaugalian ng bahay ng militar ay hindi naaangkop dito sa aming barangay. Kung nais mong makapagambag ng regalo sa mga nakatatanda, kailangan mong lumuhod ng 2 tuhod sa sahig, yumuko ng mababa, at pagkatapos lamang ay iabot ang regalo gamit ang 2 kamay. Ganoon pa lamang ay tinatawag na wastong ugali ng isang manugang. Naiintindihan mo ba? Nagulat ako. Nanginig ang aking mga kamay habang hawak ang sobre. Umaangat ang damdamin ng kahihiyan sa aking dibdib. Lumuhod. Pinilit niya akong lumuhod sa gitna ng bahay upang makapag-abot ng regalo sa araw ng undas. Sinubukan kong alalahanin kung mayroon bang ganoong kaugalian mapang-abuso at walang katarungan. Sa lahat ng mga taon ng pagiging manugang, lagi akong nagsisikap na gawin ang lahat, hindi kailanman sumasaway. Sa mga nakaraang taon, iniaabot ko ang regalo, gamit ang 2 kamay, tanggap niya ito nang walang reklamo. Bakit ngayong taon ay biglang lumabas ang ganitong kahilingang nakakamali at nakakahiya? Hindi ako maaaring lumuhod. Ang pagpapahalaga sa sarili ng isang tao, ang mabuting edukasyon na ibinigay ng aking mga magulang ay hindi nagpapahintulot sa akin na ibaba ang aking sarili sa ganoong kahiyahiyang antas. Sinubukan kong manatiling kalmado. Nilunok ang mga luha sa aking mga mata. Mahinahon pa rin ang aking boses nang tumugon ako. Nanay, mula nang ako ay naging manugang dito, sa mga nakaraang taon ay iniaabot ko ang regalo gamit ang 2 kamay ayon sa tamang kaugalian at tanggap ninyo ito ng may kasiyahan. Bakit ngayong taon ay kailangan kong lumuhod sa sahig? Naniniwala akong masyadong mabigat at hindi angkop ang ganitong kahilingan. Pakiusap, tanggapin ninyo ang aking regalo bilang tanda ng aking pagmamahal. Hindi pa natapos ang aking mga salita nang isang malakas na tunog ang kumalog sa buong silid. Pinalo ni Emong ang kanyang palad sa mesa
gamit ang lahat ng lakas ng isang lalaking lasing. Lumayo siyang gulumihanan, tinagilid ang upuan sa kanyang likod, ang kanyang mukha ay nagliwanag sa galit, ang kanyang mga mata ay namumula at nakakatakot, ang amoy ng lambanog ay direktang sumalpok sa aking mukha. Umungol siya, tulad ng isang marahang hayop na pinukaw. Nangangahas kang suwayin ang aking ina? Isipin mo nga, akala mo, dahil anak ka ng general, maaari kang gumawa ng anumang gusto mo sa aking bahay? Ang bahay ko ay may mga alituntunin. Sinabi ng aking ina na lumuhod ka, kailangan mong lumuhod. Ikaw ang manugang ng bahay na ito, kaya dapat kang sumunod sa lahat ng mga alituntunin. At bago pa ako makagalaw, itinanghal ni Emong ang kanyang malakas na braso at tinampal ang aking kanang pisngi ng buong lakas. Ang lakas ng sampal, kasama ang bigla, ay nagpaulala sa akin ng balanse, bumagsak ako sa malamig na sahig. Lumabo ang aking paningin, umugong ang aking tainga. Ang sakit mula sa aking pisngi ay kumalat sa buong mukha. Sinubukan kong bumangon, ngunit hindi nagpatawad si Emong. Sumugod siya tulad ng isang itim na anino, ang kanyang magaspang na kamay ay humawak sa aking mahabang buhok, hinila ito pa atras, at ang sakit sa aking ulo ay tulad ng pagpunit ng tela. Lumuhod ka, lumuhod agad, humingi ka ng tawad sa aking ina. Inudyukan niya ako, habang pinindot niya ang aking ulo, pababa sa sahig. Sinubukan kong labanan, ang dalawang kamay ko ay nagpoprotekta sa aking ulo. Ngunit ang aking mahinang pagtutol ay lalong nagpukaw sa kanyang pagkabaliw sa pagkalasing. Suntok sa likod, suntok sa balikat, sipa sa aking tagiliran na nag-iwan sa akin ng halos mawalan ng malay. Ang walang habas na mga suntok ay bumagsak sa aking payat na katawan ng walang awa. Yumuko ako sa sakit. Ang mga luha ay bumagsak ng walang tigil, halo ang pait na walang katulad. Ngunit ang bagay na nagpapanggilalas at nagpapalamig sa akin ng higit sa malupit na mga suntok ni Emong ay ang saloobin ng dalawang babaeng nakaupo sa silid. Sa dulo ng aking nakita, isang tanawin ang magpapahirap sa akin habang buhay. Ang aking biyenang babae ay tahimik na nakaupo sa kanyang matandang upuan. Wala siyang ipinakitang gulat o intensyon na pigilin ang kanyang anak na binubugbog ang kanyang asawa. Mahinahon niyang itinangay ang tasa ng mainit na tsaa, humihip ng mahinay, uminom siya ng isang higop. Ang kanyang mga mata ay malamig na nakatingin sa akin habang nagdurusa sa sahig. Ang dulo ng kanyang bibig ay nagangat, nagbibigay ng ngiti ng kasiyahan, at nagsalita siya ng mahinahon, walang emosyon, nagtatambol ng matsan brutal na mga salita. Bugbugin mo siya para malaman niya ang autoridad ng pamilya ng asawa. Ang mga babae ngayon ay kailangang turuan gamit ang mga hampas para malaman nila ang tamang kaugalian at pagpapahalaga sa mga nakatatanda. Bugbugin mo siya para tumigil siya sa pagsaway sa kanyang biyenang babae. Sa tabi niya, ang aking bilas na si Lani ay hindi lamang hindi natakot, talagang nasiyahan siya sa tanawin ng pang-aabuso na nagaganap sa harap ng kanyang mga mata. Si Lani ay mahinahon na kumuha ng mani, isa-isang kinain. Ang tunog ng pagputol ng mga balat ng mani ay regular at malamig na nagpapakaluluwa. Nagbuko siya, puno ng panunuya ang tingin, nagbubuhos ng mga maalab na salita na naglagay ng gasolina sa apoy. Emong, bugbugin mo siya ng mas malakas. Dahil pinababayaan mo ang katotohanan na anak siya ng isang opisyal, iyan ang dahilan kung bakit siya nagtatangkilik sa atin. Kailangan mo siyang sampalin ng malakas para matuto siya. Nakatira sa bahay ng asawa ngunit kumikilos na parang hari. Ang mapang-akit na salita ng biyenang babae at ng bilas ay tulad ng ningas na itinapon sa isang baril ng pulbura. Si Emong ay lalong pinahirap ako. Hinila niya ako sa sahig, ang kanyang mga kamay at paa ay walang tigil na nagpupugay ng mga mabibigat na suntok. Ang buong katawan ko ay mamamaga, ang aking paghinga ay naputol at bawat hinga ay nagbibigay ng sakit sa aking dibdib. Napagtanto ko, hindi ito isang pamilya. Ito ay isang impyerno sa lupa. Sila ay mga demonyo sa anyo ng tao, walang pagmamahal, walang pagpapahalaga sa buhay. Kung magpapatuloy akong lumaban,
Kung magpapatuloy akong mananatili sa bahay na ito, malamang ay mamamatay ako sa mga kamay ng lasing na asawa at sa maalab na mga salita ng dalawang babaeng iyon. Kailangan akong makaalis, kailangan akong mabuhay para makabalik sa aking mga magulang. Isang plano ng pagtakas ang nagsimulang kumikinang sa aking isip na puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Habang nagpapatuloy ang mga suntok ni Emong, ang sakit mula sa aking mga tadyang ay kumalat sa aking likod at umabot sa aking ulo. Nagkikimkim ako sa malamig na sahig. Ang dalawang kamay ko ay mahigpit na nagpoprotekta sa aking ulo. Sa pinakamadilim at pinakadesperadong sandaling iyon, ang kalooban ko para mabuhay ay biglang nag-apoy ng mas malakas kaysa dati. Napagtanto ko ang masakit na katotohanan. Kung patuloy akong umiiyak, kung patuloy akong nagsusumikap, lumaban o humihiling, ang lalaking ito na lasing sa galit ay lalong magaganyak, lalong magmamalupit sa pagbubugbog sa akin. At ang dalawang matsan cruel na babaeng iyon na nakaupo habang umiinom ng tsaa at kumakain ng mani, hindi nila kailanman bubuksan ang kanilang bibig para pigilin. Para sa kanila, ang aking sakit ay isang libangan lamang sa tahimik na hapon ng undas. Kagat ko ang aking mga ngipin, pinigilan ng ungol na halos lumabas sa aking lalamunan. Nagpasya akong ipustura ang aking buhay sa isang tanging paraan ng pagtakas. Binaliktad ko ang dalawang kamay, pinaluwag ang lahat ng mga kalamnan ng aking katawan at hayaan ang aking ulo na mahinang tumama sa sahig. Ipinikit ko ang aking mga mata, hinayaan ang aking paghinga na maging mahina at mabagal. Nagkunwari na ako ay ganap na nawalan ng malay mula sa hindi mapagtiis na mga suntok. Napagtunayan ng aking plano ang sarili. Nakita ni Emong na ang aking katawan ay napaluwag at hindi gumagalaw sa sahig. Tumigil siya. Nagbigay siya ng isa pang sipa sa aking binti para suriin. Kinagat ko ang aking nguso para mapigilan ang aking katawan mula sa pag-angat. Iniisip niyang talaga akong nawalan ng malay. Si Emong ay tumayo at huminga ng mabilis, nagsalita ng mura. Ilang suntok pa lamang at nahiga na agad talagang isang walang silbi na babaeng tagalungsod, walang tamang ugali, nagpapanggap lamang na matalino. Mula sa kanyang upuan, ang aking biyanang babae ay mahinahon na naglagay ng tasa ng tsaa sa mesa. Inaayos niya ang kanyang damit, nagsalita ng malamig, walang damdaming tao, tigilan na, hindi maganda ang magsimula ng bagong taon na may bangkay sa bahay. Ilayo mo siya sa sulok ng dingding para malinis ang tingin, at pumunta ka sa labas para hugasan ang iyong mukha upang maging malinaw ang iyong isip. Hayaan mo siyang doon na lang, para matikman niya ang lamig. Titingnan natin kung tatangkilikin pa niya ang pagsaway sa biyenang babae sa susunod na pagkakataon. Lani, bumaba ka sa kusina at kumuha ng ensaymada. Kailangan ko ng merienda. Marinig ko ang mga hakbang ni Emong habang lumalayo. Ang kanyang magaspang na mga kamay ay humawak sa aking collar, hinila ako sa sahig at itinapon ako sa sulok malapit sa hagdanan sa dilim. Pagkatapos, lumayo ang mga paa niya patungo sa harapan ng bahay. Sabay dito, ang mga tsinelas ni Lani ay nagsimulang lumayo patungo sa kusina. Ang sala ay naging tahimik, natitira na lamang ang tunog ng hangin sa labas at ng mga tuyong sanga na nagkakagalos sa bakuran. Ito ang tanging pagkakataon ko para mabuhay. Bahagya akong nagbukas ng isang mata, maingat na tumingin sa paligid. Ang aking biyanang babae ay patalikod sa akin, nagsusunog ng sigarilyo, nagtatapon ng usok sa hangin. Pinigil ko ang sakit mula sa mga pasa sa aking katawan, dahan-dahan akong nag-abot ng kamay sa sahig at maingat na bumangon. Ang bawat galaw ngayon ay nangangailangan ng ganap na ingat. Ang pinakamaliit na ingay ay magbibigay sa akin ng pangalawang bitag. Hindi ko maaaring gamitin ang pangunahing pintuan. Sumunod ako sa malamig na dingding, isa-isang hakbang ng walang ingay, dumaan sa makitid na pasilyo, patungo sa likod na pintuan ng bahay. Ang lumang kahoy na pinto ay madalas gumagawa ng maingay na tunog sa mga petsa nito. Ginagamit ko ang dalawang kamay upang itangay ng mahinahon ang pinto para mabawasan ang alitan, pagkatapos ay dahan-dahan itong ibinukas ng sapat para makalabas. Pinigil ko ang aking paghinga at lumabas sa gabi. Pagkalabas ng bahay na impyerno, ang hangin ng undas ay tulad ng mga hindi nakikitang kutsilyo
na nagputol sa aking mukha. Ang langit ng gabi ay mapanglaw at walang bituin. Ang lamig ay tumagos sa aking manipis na damit at nagpasok sa aking buto. Ngunit ang lamig ng lagay ng panahon ay hindi mapaglaban sa lamig sa aking kaluluwa. Tumakbo ako ng buong bilis. Ang daan mula sa bahay ni Emong patungo sa pangunahing kalsada ay halos 2 kilometro sa daan ng barangay. Ang daang ito ay nagkalat ng mga batong matitigas. Sa panahon ng bugbog at paghila ni Emong, ang aking tsinelas ay natulog mula nang hindi ko malaman kung kailan. Tumatakbo ako ng may hubad na mga paa sa mga matalas na bato. Bawat hakbang ay nagbibigay ng sakit na tumatagos hanggang sa aking utak. Ang mga matalas na bato ay nagpugpog sa ilalim ng aking mga paa, lumilikha ng mga sugat na sumasakit. Ngunit hindi ako maaaring tumigil. Ang takot na masumpungan at pilitin akong bumalik sa bahay na iyon ay nagtutulak sa akin pasulong. Tumakbo ako habang paulit-ulit na nagbabalik ng tingin sa likod ko. Ang kadiliman ay bumabalot sa lahat, natatakot lamang sa isang ilaw ng flashlight o isang sigaw na masisira ang katahimikan. Ang aking katawan ay puno na ng mga sugat mula sa bugbog at ngayon ay kailangang harapin ang lamig at pagod. Ang aking dibdib ay nagniningas, ang aking paghinga ay parang malapit ng huminto. May mga pagkakataon na nakatisod ako sa mga ugat ng puno, bumagsak pasulong, at ang aking mga tuhod ay tumatama sa matigas na lupa. Bumangon akong gulumihanan, pinunas ang mga luha at pawis na bumabagsak sa aking mukha gamit ang manggas ng damit at patuloy na tumakbo sa kadiliman. Ang madilaw na ilaw ng kalsada sa malayo ay dahan-dahang lumitaw tulad ng isang sinag ng pag-asa. Nakarating na ako sa pangunahing kalsada. Mga 11:00 na. Ang kalsada ay halos walang tao, ilang sasakyan lamang ang mabilis na dumadaan sa makapal na ambon. Napigilan ko ang aking sarili sa tabi ng isang malaking puno sa tabi ng kalsada, sinisikap na maiwasan ang hangin at ang mga usyosong tingin. Nanginginig ako nang hindi makontrol. Nagkakaagap ang aking mga ngipin, nang ang kawalan ng pag-asa ay muling umaangat. Isang taksi na may plaka ng bayan ay dahan-dahang lumalapit. Naging masaya ako tulad ng isang nalulunod na tao na nakaabot ng kahoy. Mabilis akong lumundag papunta sa gilid ng kalsada. Ang 2 kamay ko ay nagwawasiwas ng walang tigil. Tumigil ang sasakyan sa harap ko. Ang driver, isang lalaking may 50 taon, ay nagpababa ng salamin ng sasakyan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pag-aalala habang tinitingnan ang aking kaguluhan buhok na nakakalat, mukha na mamamaga. Manong, pakisama po ako sa paliparan o terminal ng bus ngayon. Pakiusap, tulungan ninyo ako, magdadagdag po ako sa inyong pamasahe. Ang aking boses ay paos at desperado. Malamang na napagtanto ng mabuting driver ang aking kalagayan at hindi na nagtanong pa. Mabilis siyang tumango, binuksan ang pinto sa likod. Sumunod ako sa loob ng sasakyan, isinara ang pinto at humiga sa malambot na upuan habang humihinga ng mabilis. Ang init mula sa aircon ay unti-unting nagpapanumbalik ng kaunting pakiramdam sa aking katawan, ngunit ang pisikal na sakit ay lalong nagiging malinaw. Ang taxi ay nangungulot sa gabi. Sa sandaling iyon, ang telepono sa loob ng aking bulsa ay paulit-ulit na nagbibigay ng abiso. Ang mga tunog ng mensahe ay nakakatakot. Dahan-dahan akong kumuha ng telepono, ang screen ay nagliwanag, nagpapakita ng maraming hindi nasagot na tawag at mensahe mula kay Emong at sa aking biyenang babae. Binuksan ko ang screen. Ang mga salita ng pagbabanta mula sa pamilya ng aking asawa ay halos lumaktaw sa aking harap. Mensahe ni Emong, subukan mong tumakas. Bumalik ka agad, kung hindi ay pupuntahan kita sa tahanan mo para makipag-usap. Pagkatapos ay mensahe ng aking biyenang babae, hindi ko kulangin ang kasamaan ng salita, manugang na walang kwenta. Umalis ka ng gabi sa bahay, huwag kang magtataka kung hindi ka na namin tatanggapin. Itatapon ko ang lahat ng iyong gamit sa labas para makita ng buong barangay ang iyong mukha. Binasa ko ang bawat salita, ang aking puso ay parang nilulangkap, puot at pagkasuklam ang umaangat sa aking lalamunan. Dinala nila ako sa pinakamaitim na kailaliman
binugbog ako ng walang awa. At ngayon, tinitrato pa rin nila ang kanilang sarili bilang mga nakatataas na may kapangyarihan sa buhay ko, patuloy na gumagamit ng mga salitang nakakamali at nakakahiya para bantaan ako. Hindi ako sumagot sa kahit isang mensahe. Huminga ako ng malalim at determinadong pinindot ang power button ng telepono. Naumog ang screen, ganap na pinutol ang lahat ng koneksyon sa pagitan ko at ng bangungot na pamilyang iyon. Mabilis na nagmaneho ang driver. Sa lalong madaling panahon, ang maliwanag na ilaw ng bus terminal ay lumitaw sa harap. Nagpasalamat ako sa driver, kinuha ang mga perang natitirang nakatago sa aking bag, binayaran ang pamasahe at mabilis na pumasok sa loob ng terminal. Ilang tao lamang ang nasa terminal. Nakabili ako ng huling tiket ng bus na aalis sa hating gabi patungong lungsod. Nang humuni ang bus at umalis, umupo ako sa upuan malapit sa bintana, tinitingnan ang barangay na nababalot ng ulap sa likod. Nangako ako sa sarili. Ito na ang huling beses na mahahatid ako ng mga luha dahil sa mga taong walang awa na iyon. Nagbabalik na ako sa lugar kung saan ako talaga kabilang sa yakap ng aking pamilya. Ang gabing biyahe ng bus ay humaplos sa aking pagod na katawan. Nakaupo sa matigas na upuan sa tahimik na dibisyon ng pasahero, hindi ako makatulog. Ang ingay ng mga gulong sa daan ay tulad ng tibok ng aking puso, mabilis at puno ng pagkabalisa. Ang sakit mula sa mga sugat sa aking mukha, likod at tagiliran ay tuloy-tuloy na nagpapahirap sa akin. Ang mga paa ko ay namumugto at namamaga mula sa pagtakbo sa mga mabatong daan, hindi ko maituwid ang mga ito sa sahig ng bus. Ngunit ang anumang pisikal na sakit ay hindi makatutumbas sa pait sa aking kaluluwa. Tinitingnan ko ang aking sariling marungis na refleksyon sa itim na salamin ng bintana at ang mga luha ay muling nagbabanta. Naalala ko ang araw ng aming kasal, gaano kamalungkot ang aking mga magulang. Ang aking ama, isang sundalo na talagang matibay, ay hindi kailanman umiyak sa harap ng kanyang mga anak. Ngunit ng araw na iyon, ang kanyang mga mata ay namumula. Naramdaman niya na ang daan na aking pinili ay puno ng mga tinik, ngunit hindi niya ako pinigilan gamit ang puwersa. Iginalang niya ang aking desisyon at sinabi lamang ang isang bagay, ang pintuan ng bahay na ito ay laging bukas. Kung masyadong malakas ang bagyo sa labas, magsuwi ka at bumalik sa amin. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw ngayon sa aking isip tulad ng tanging plauta ng kaligtasan na aking hawak. Ang mahabang gabi ay sa wakas ay nagbigay daan sa bukang liwayway. Humuni ang bus at ipinahayag na pumaso na ito sa pangunahing terminal ng lungsod. Inangat ko ang aking pagod na katawan at bumaba sa istasyon. Naiiba mula sa mabigat, malamig, at mapang-aapi na hangin ng barangay, ang umaga ng lungsod ay nagbibigay sa akin ng isang kakaibang pamilyar at ligtas na pakiramdam. Sa harap ng terminal, may ilang tricycle pa rin. Tinahak ko ang isa at dinala nito sa kompleks ng militar ng hukbo. Ang kompleks ay lumitaw sa harap ko na may mga maayos at maringal na gusali. Ang tricycle ay tumigil mga 50 metro bago ang bantay. Binayaran ko ang sakay. Inaayos ang aking damit upang takpan ang aking mamaga na mukha at dahan-dahan na naglakad patungo sa pangunahing pasukan. Ang bantay ng militar ay mahigpit 2 batang sundalo ang nakatayo ng tuwid. Nang makita nila ang aking kalungkutang hitsura, isang sundalo ang lumabas. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa kanyang sandata, nagsalita ng mahigpit ngunit nang tumingin siya ng malapitan, lumabas ang kanyang pagkagulat. Ginang May, Ginang Mae na anak ng General Santos, ano ang nangyari sa inyo? Sandali lamang tatawagan ko ang medikal na unit. Mabilis akong nagwasiwas ng kamay, sinisikap na maglabas ng isang mahina at baluktot na ngiti. Huwag mo munang sabihin sa tripod, kaibigan. Kailangan ko lamang ng kaunting first aid at pagkatapos ay papasok na ako sa bahay. Huwag mong gawing malaking gulo ang bagay na ito. Mabilis na binuksan ng sundalo ang bakal na pintuan, tingin pa rin sa akin na puno ng habag. Humakbang ako sa pintuan, isa-isang dahan-dahang hakbang sa pamilyar na daan, patungo sa tirahan ng mataas na ranggo. Sa magkabilang panig, ang mga matandang puno ay nakatayo ng matatag, ang kanilang mga sanga
ay nagpoprotekta sa buong daan. Bigla, mula sa kanto ng landas, nakita ko ang isang mataas at matipunong figura na kumakandirit patungo sa aking direksyon. Ang lalaki ay nakasuot ng berdeng militar na jogging outfit. Ang maikling buhok ay may mga puting hibla na, ang mukha ay parisukat at nagpapahayag ng dignidad at katapatan. Siya ang aking ama, General Santos. Kaugalian ng aking ama na gumising ng alas 5 ng umaga para mag-ehersisyo, ang ugaling ito ay hindi nagbago sa loob ng maraming dekada ng kanyang buhay militar. Nang ang distansya ay ilang hakbang na lamang, ang aking ama ay tumigil upang matapos ang kanyang stretch. Lumingon siya at direktang tumingin sa aking direksyon. Sa sandaling iyon na nagtagpo ang aming mga mata, tila huminto ang oras. Natigil ang aking ama sa kanyang lugar. Ang kanyang makapal na mga kilay ay nagkusot. Ang karaniwang matatag na tingin ay agad na pinalitan ng matinding pagkagulat at pagkatapos ay mabilis na nagbago sa pagdurusa at pagkabahala. Mabilis na lumakad ang aking ama patungo sa akin. Ang kanyang malalaking magaspang na kamay na karaniwan ay nagdadala ng sandata, ngayon ay nanginginig habang iniaangat. Gustong hawakan ang aking mamaga at pasapasang mukha, ngunit natakot siyang masaktan ako at mabilis na binalik ang mga ito. Ang kanyang boses ay malalim at pinipigilan ang emosyon. "May anak ng ama, ano ang nangyari sa iyo? Sino ang matapang na nangahas sa anak ng inyong ama? Sabihin mo sa akin agad." Sa pagdinig ng mainit at mapagmahal na tinig ng aking ama, ang lahat ng aking pagpigil, lahat ng huwad na lakas na tinataglay ko sa buong gabi ay ganap na gumuho. Sumabog akong umiyak. Ang mga luha ng kahihiyan ay bumagsak ng walang tigil sa aking nagnanalab na mukha. Lumuhod ako at niyakap ang matibay na mga paa ng aking ama, nananaghoy ng paulit-ulit. Mabilis na yumuko ang aking ama. Gamit ang kanyang matibay na mga braso ay itinayo niya ako. Niyakap niya ako ng mahigpit, mahinahon niyang tinapik ang aking nanginginig na mga balikat, nagbibigay sa akin ng di nakikitang lakas ng pagmamahal ng ama. "Itay, pasensya po kayo. Nagkamali po ako. Hindi sila nagturing sa akin bilang tao. Kagabi sa hapunan, pinilit ako ng aking biyenang babae na lumuhod at yumuko sa sahig bago makaibigay ng regalo. Mahinahon lang akong nagtanong si Emong ay agad na lumapit at sinampal ako, hinawakan ang aking buhok at binugbog ako ng malupit. Ang biyenang babae at bilas ko ay hindi lamang hindi nagpigilan, nakaupo sila habang umiinom ng tsaa at kumakain, nagbibigay ng pahintulot sa kanya na paluin ako ng mas malakas. Nais nilang patayin ako sa bahay na iyon. Kailangan ko munang magkunwaring nawalan ng malay at samantalahin ang sandaling nag-relax sila para makatulong at makarating sa pangunahing kalsada para kumuha ng sasakyan pabalik. Dito, isa-isa kong ikinuwento ang lahat ng mga pangyayari, hindi inilihim ang kahit isang malupit na detalye. Sa bawat salita na binibigkas ko, naramdaman ko ang pagtitigas ng kalamnan ng aking ama. Naging mabigat ang kanyang paghinga. Ang kanyang dibdib ay paulit-ulit na bumababa at umaangat. Nang marinig niya ang bahagi kung saan ako binugbog at pinilit na lumuhod ng may kahambugan, ang mga mata ng general ay nagliwanag sa pula ng matinding galit. Ang habag ng isang ama ay agad na naging galit ng isang commander ng hukbo. Nagniting ito siya. Ang berdeng ugat ay malinaw sa kanyang malawak na noo. Mahinahon niyang dinala ako sa isang bangkong kahoy sa tabi ng daan. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa at determinadong nagbibigay ng tawag. Ang kanyang boses ay malakas, malinaw, at makapangyarihan puno ng ugali ng isang tao na sanay magutos sa training ground. "Kapitan, pakinggan ang utos agad na ipahayag ang alarma, tipunin ang buong kumpanya ng guwardiya ng armadong hukbo sa pangunahing bakuran. Lahat ay damit militar, kumpleto ang kagamitan, at sandata ilipat agad ang 3 military trucks at isang command vehicle sa aming pintuan sa loob ng 15 minuto. Ngayon ay kailangan kong personal na pumunta sa barangay na iyon, linawin ang sitwasyon at hingin sa mga autoridad na harapin ang kasong ito para maibalik ang katarungan sa aking anak." Pagkatapos ibaba ang telepono,
Ang aking ama ay lumingon sa akin, ang kanyang tingin ay puno ng determinasyon at matatag na proteksyon tulad ng isang malaking bundok. Huwag kang mag-alala anak, nandito na ang ama mo. Mula ngayon, walang sinuman ang maaaring galawin kahit isang hibla ng iyong buhok. Ipapakita ko sa kanila ang presyo ng pagtapak sa dangal at dugo ng pamilya ng General Santos. Nakaupo ako sa bangko, tinitingnan ang maringal na figura ng aking ama, naramdaman ang init at lakas. Mula sa pamilya, ang aking puso ay naging ganap na payapa. Ang bangungot sa barangay ay tapos na. Alam ko na ang nasa likod ko ngayon ay isang matibay na pader, walang makakasira. Hindi pa natapos ang utos ng aking ama sa telepono nang isang malakas na alarma ang pumutok, sumisira sa katahimikan ng kompleks ng militar sa Bukang Liwayway. Ang malakas na tunog ay nagpapahayag ng pinakamataas na utos na kaalis-alis na ibinigay. Maingat na inakay ng aking ama ako patungo sa loob ng bahay. Ang aking ina ay abala sa kusina na naghahanda ng almusal nang marinig ang mga kakaibang ingay at agad pumunta sa sala. Sa sandaling nakita ang marungis na kalagayan ng aking anak, ang mamaga na mukha at mga pasa sa maputlang balat ng kanyang anak na babae, ang aking ina ay nabitawan ang sandok ng sabaw. Tumatama ang metal sa sahig ng tisa. Tumakbo ang aking ina at niyakap ako. Ang mga luha ay bumagsak sa mga pisngi na may maraming kulubot. Diyos ko po, May, ang aking anak, ang aking marikit na anak, bakit ka nagdanas ng ganito? Sino ang malupit na nangahas na ganito ang gawin sa aking anak? Nananaghoy ang aking ina ng malakas at paulit-ulit. Ang nanginginig na mga kamay ay dahan-dahang hinahawakan ang mga sugat sa aking katawan. Ang aking ama ay humakbang pasulong at tinapik ang balikat ng aking ina. Ang kanyang boses ay tahimik ngunit puno ng walang hanggang galit. Manahimik ka muna at kunin ang first aid kit para mapagamot agad ang anak. Mag-alis ka ng damit at maghanda kang samahan ako. Ngayon ay kailangan ko personal na pumunta sa barangay na iyon, harapin ang pamilyang walang moralidad na iyon. Sila ay nangahas na huwag pansinin ang batas, nangahas na tapakan ang dugo ng pamilya natin. Ipapakita ko sa kanila ang ibig sabihin ng hustisya. Pinunas ng aking ina ang mga luha, mabilis na kumuha ng gasa at pamahid at mahinahon na inilapat ang mga gamot sa aking mga panlabas na sugat. Ang init ng mga kamay ng aking ina, ang walang hanggang pagmamahal ng pamilya, ay tila nagpapawi ng kalahati ng pisikal na sakit ko. Nagpalit ako ng malinis na damit at nagsuot ng makapal na jacket para takpan ang mga pasa sa aking mga balikat. Nang tatlo sa aming pamilya ay lumabas sa pangunahing bakuran ng kompleks, isang napakamaringal at kahangahangang tanawin ang nagunlad sa harap namin. Sa maliwanag na liwanag ng madaling araw, daan-daang sundalo ng guwardiya, nakasuot ng kumpletong berde at militar na damit, may ganap na kagamitan at sandata ay nakatayo sa mga linya, tuwid na tuwid tulad ng isang matibay na bloke ng asero na hindi mapapasok. Ang mukha ng bawat sundalo ay nagpapahayag ng kabagsikan, disiplina at espiritu ng kahandaan. Sa likod nila ay 3 military trucks na may tinatakpang tela at isang open-top command vehicle na umaangal ng nagtatago. Ang kapitan ng guwardiya ay humakbang pasulong, tumapak ng mariing tumatawa at nagbigay ng saliuto. Ulat, General, ang buong kumpanya ng guwardiya ay kumpleto ang bilang at handa ang lahat ng kagamitan. Naghihintay po ng utos ng general. Ang aking ama ay tumaayo ng tuwid at tumugon sa isang determinadong saliuto. Ang kanyang tingin ay dumaan sa bawat mukha ng sundalo. Sa ilalim ng kanyang utos, malinaw ang boses. Lahat, sumakay. Ang layunin ngayon ay diretsong patungo sa barangay. Ang misyon ninyo ay ganap na proteksyon ng aking pamilya at pagtulong sa pagkontrol sa mga elementong nagpapakita ng marahas at abusibong pag-uugali. Ganap na sumunod sa disiplina, kumilos ng mabilis at tumpak. Umalis na. Sa sandaling na ilabas ang utos, ang 10 hakbang ay mabilis na tumakbo patungo sa mga truck. Sa isang kisap mata, ang lahat ay nasa sasakyan na. Inakay ako ng aking mga magulang sa command vehicle.
Pinindot ng driver ng militar ang gas. Ang sasakyan ay lumabas ng mabilis sa pintuan ng complex, sinundan ng isang maringal na hukbo ng military vehicles na gumugulong sa daan, lumilikha ng mga malakas na alon ng tunog tulad ng kulog. Nakaupo sa sasakyan na napapaligiran ng mainit na yakap ng aking ina at matibay na balikat ng aking ama, naramdaman ko ang ganap na katahimikan. Ang biyahe na ito ay hindi tulad ng mga pagkakataon na masakit ang puso ko habang sumasakay ng bus pabalik sa bahay. Ito ay isang biyahe ng pakikipaglaban para sa katarungan, para sa aking dangal at para sa aking kalayaan. Lumilipas ang mga puno sa tabi ng daan. Ang mga kotse ay gumagalaw sa regular na bilis, dumadaan sa makapal na ambon ng madaling araw. Halos 2 oras paglaon, nakarating kami sa kalsadang nagtatawid sa putikan na daan patungo sa barangay. Ang pamilyar na tanawin ng baryo ay unti-unting lumitaw, ngunit ngayon ito ay puno ng kalungkutan at ng nakakatakot na kalamigan. Nang ang command vehicle na nangunguna ay handa ng lumiko sa kanan papunta sa daan ng barangay, biglang pinindot ng driver ang preno, ang mga gulong ay kumiskis sa kalsada at gumawa ng malagim na ingay. Ang mga truck sa likod ay agad na nagpreno rin, huminto sa isang tuwid na linya. Nagyuko ako para tumingin sa harap sa gitna ng kanto. Isang lumang kotse at 3 motorsiklo ang nakablockade sa buong daan. Nakatayo sa paligid ng mga sasakyang iyon, si Emong kasama ang mga 10 lalaking galing sa barangay. Sila ay mga kilalang manggugulo, regular na nagtitipon para uminom, magsugal at mag-away. Ang bawat isa ay may masamang ekspresyon, may hawak na mga kahoy o bakal na ipinulot sa paligid. Sa gitna ng grupo, si Emong ay nakatayo nang nakalatag ang mga paa. Ang kanyang mukha ay pula pa rin. Ang kanyang mga mata ay namumula pa rin ng tira ng gabi ng kalalasing. Nakasuot siya ng maduming leather jacket, naghihingalo ng sigarilyo, nagpapakita ng bastos at hambog na postura ng isang barangay na gago. Malamang ay tinipon-tipon niya ang kanyang mga kaibigan dito para harangan ang daan at pilitin akong bumalik. Nakita niya ang pagdating ng mga sasakyan, ngunit hindi pa nakilala ang mga ito bilang military vehicles dahil sa makapal na ambon. Itinanghal ni Emong ang kahoy at itinuro ng diresto ang command vehicle ng aking ama, sumigaw ng mga bastos na salita. "Hoy driver, tigilan mo ang sasakyan. Ibaba mo ang pinto at hanapin si Mai, alam ko na nakatago siya sa sasakyan mo. Kung marunong kang mabuhay, ibigay mo siya dito, kung hindi, dudurugin namin ang sasakyan mo ngayon. At ikaw, may bumaba ka rito. Akala mo ba, dahil tinawagan mo ng sasakyan, nakaligtas ka sa aking mga kamay?" Narinig ng aking ina ang mga salitang ito at naging galit hanggang manginig, mahigpit na humawak sa bahagi ng sasakyan. Nagsiksik ako sa kandungan ng aking ina. Ang pagkasuklam ay umaangat sa aking lalamunan. Ang aking ama ay nanatiling kalmado ng kahanga-hanga. Ang batalyong general na totoong veterano ay hindi man gumugol ng kahit isang segundo ng pagtingin sa mga hamak na gago na iyon. Lumingon siya sa kapitan sa passenger seat, nagbibigay ng utos sa malamig na boses. "Bumaba, alisin ang mga hadlang, kontrolin ang mga pumipigil, protektahan ang aming kaligtasan at panatilihin ang lugar para ibigay sa pulisya. Mabilis at maayos ang kilos." Tinanggap ng kapitan ang utos at agad na lumabas ng sasakyan, itinanghal ang isang taktikal na senyas. Agad, ang mga telang takip sa 3 military trucks ay sabay-sabay na tinanggal. Daan-daang sundalo ng guwardiya na may kumpletong kagamitan ay mabilis na lumusot mula sa mga truck, nagbuo ng isang semicircular formation na pumalibot sa grupo ni Emong. Ang tunog ng mga sapatos na natambling sa daan ay malakas, maringal at ganap na nagtagumpay sa lahat ng iba pang mga tunog sa paligid. Sa puntong ito, si Emong at ang kanyang mga kasama ay nabigla na napagtanto na nakararapat sila ng regular na puwersang militar. Nagulat silang umatras, ang sigarilyo sa labi ni Emong ay nahulog sa lupa. Ilang mga lalaki na mahina ang loob ay agad na itinatapon ang bakal na mga hawak nila sa kanal sa tabi ng daan, gustong tumakas, ngunit lahat ng landas ay nakasara na ng mga sundalo. Ang sigaw ng kapitan ay umugong,
Ang mga sundalo ay kumilos tulad ng kidlat, lumabas sa military formation, ginagamit ang propesyonal na pamamaraan, kinukuha ang mga sandata, at kontrolin ang mga lalaki. Ang mga sigaw ay pumuno sa lahat ng dako. Si Emong, ang pinakabastos noong una, ay determinadong itinanghal ang kanyang kahoy para lumaban, ngunit agad na niligtasan ng dalawang matangkad na sundalo, binato ang kahoy, hinarangan ang dalawang kamay sa likod niya, at inilapat ang tuhod sa kanyang likod. Umungol siya ng malakas, ang kanyang mukha ay itinulak pababa sa maruming lupa. Ang lahat ng kanyang kayabangan mula kagabi ay ganap na nawala, pinalitan ng kahihiyan at kasalanan. Ang kapitan ay humakbang pasulong, hinawakan ang kolar ni Emong at binuhat siya. Malamig na nag-utos sa mga nasa ilalim. Alisin ang lahat ng mga hawak nila, itali ang mga kamay, itapon sila sa ikatlong truck, ilipat ang mga sasakyang naka-blockade para magpatuloy ang konboy. Dalawang sundalo ang nagbuhat sa mabigat na katawan ni Emong, hinila siya patungo sa huling truck at inilagay siya sa cargo area tulad ng isang sako. Ang kanyang mga kasama ay nagkaroon ng parehong kapalaran, dahan-dahang sumakay sa truck sa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa ng mga baril na nakatuon sa kanila. Ang daan patungo sa barangay ay nilinis na. Ang aking ama ay nakaupo sa sasakyan nang walang pagbabago sa mukha, bahagyang tumango sa driver para magpatuloy. Ang jeep ay dahan-dahang lumaliko sa kanto, sinundan ng mga military trucks na tumitilaok papunta sa sentro ng barangay. Ang pagbiyahe ng aming pamilya para sa katarungan ay talagang nagsimula pa lamang. Ang maringal na konboy ng militar ay umabante ng malalim sa loob ng barangay. Ang mga gulong ay dumaan sa makitid na sementong daan na nagtatawid sa mga sub-barangay. Umaga na ng undas, at ang hangin sa liblib na lugar ay karaniwan ay tahimik at mapayapa. Ang mga tao ay natutulog pa rin mula sa pahinga o nagtitipon sa mainit na tsaa sa loob ng bahay para maiwasan ang lamig. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay ganap na nasira ng maingay na mga makina ng truck at ng pagdating ng isang hindi karaniwang malaking puwersang militar. Sa pagdinig ng kakaibang ingay, ang mga naninirahan sa magkabilang panig ng daan ay nagbukas ng kanilang mga bintana at naglabas ng ulo para masuri. Ang mga matandang nakaupong mainit sa tabi ng apoy ay nagmadaling lumabas sa kanilang beranda gamit ang kanilang tungkod. Ang mga batang mausisa ay tumakbo palabas, nagbukas ng malaki ang mga mata habang tinitingnan ang mga sasakyang may berdeng takip at mga respetadong sundalo. Ang mga bulong at usapan ay nagsimulang kumalat sa lahat ng sulok ng barangay. Ano ba ito? Bakit merong militar na pumunta sa barangay? 10 malaking truck? Kaya kinikilala ng pinakamapanganib na kriminal na nagtatago. Ang konboy ay diretsong papunta sa sub-barangay na haladoon ng bahay ng pamilya ng Emong. Nakaupo sa sasakyan, natanggap ko ang lahat ng mapag-usisang tingin ng mga naninirahan sa lugar. Nakilala ko ang ilang pamilyar na mukha, mga kapitbahay na madalas pumunta sa bahay ng aking biyenang babae para manghiram o magkwentuhan. Nagtuturo sila at nagbubulong, ngunit walang sinuman ang nangahas na lumabas para harangin ang konboy. Ang autoridad ng hukbo ay nagpatakas kahit sa isang barangay na ipinagmamalaki ang mga lumang tradisyon at mahigpit na paniniwala. Sa wakas, ang jeep ay huminto sa harap ng isang 2 palapag na lumang bahay na may malawak na semento na patio at isang nagkalawang na bakal na pintuan. Dito ako nanirahan sa mga buwan at taon na tulad ng isang bilangguan, isang lugar na puno ng mga pag-alipusta, walang awang bugbog at mga luha ng kahihiyan na hindi ko masabi sa salita. Ang bahay na ito ay isang kasamang bangungot para sa akin, isang lugar na hindi ko na gustong puntahan pa kahit minsan. Bumaba ang aking ama mula sa sasakyan, inaayos ang kanyang uniforme ng tuwid. Sinabi niya sa amin ng aking ina na manatili sa sasakyan habang inaayos niya ang lahat. Ang kapitan ay mabilis na naglatag ng formation sa ilang senyas lamang. 30 sundalo ng guwardiya ay kumakalat sa paligid, bumubuo ng isang sarado at kumpletong palisadang nagtatakip sa harapan at sa mga daanan ng likod ng bahay.
Dalawang sundalo ang nakatayo sa nagkalawang na bakal na pintuan, matayog ang asal, ang kanilang presensya ay nagpapababa ng hangin sa paligid. Ang aking ama ay lumagay ng malalim at maringal na hakbang patungo sa semento na patio na puno ng lumot. Sa dulo ng patio ay ang lugar ng kusina. Ang lumang nabasag na kahoy na pinto ay sarado. Sa pamamagitan ng maulap na bintana, malabo ko na nakita ang dalawang babae na nakaupo ng harapan sa isa't isa. Ang aking biyanang babae at ang bilas kong si Lani. Siguradong sa oras na ito ay tahimik silang nag-aayos ng gulay, naghahanda ng tanghalian at masayang nagkukwentuhan tungkol sa aking pagtakas ng gabi. Naisip nila na isang mahina at timid na babae lamang ako na umalis ng ilang araw at sa huli ay bumabalik ng maayos, nagpapaupong naghingi ng tawad. Labis silang nagtitiwala sa kanilang huwad na kapangyarihan bilang pamilya ng asawa sa liblib na lugar na ito. Ang aking ama ay humakbang patungo sa pinto. Ang kanyang tingin ay matulis tulad ng isang kutsilyo, puno ng galit na matagal na niyang pinigilan sa buong biyahe. Kapitan, humakbang ka at ipakita ang iyong ID, sabihang buksan ang pinto. Kung sinadyang lalabanan, ang puwersa ng batas ay gawin ang tamang proseso. Boom! Isang malakas na tunog ang yumanig sa espasyo. Dala ang lakas at galit ng isang amang nagpoprotekta sa anak na babae. Ang lumang kahoy na pinto ay ganap na nasira, ang mga bisagra ay nag-alis mula sa frame, ang pinto ay nabali at nahulog sa loob na nagtatataas ng makapal na alikabok. Ang tanawin sa loob ng kusina ay agad na lumitaw. Ang aking biyanang babae ay nakasuot ng lumang floral na damit, nakayukong nakaupo sa mababang plastik na upuan, may hawak na basket ng mga gulay na handang hugasan. Ang bilas kong si Lani ay nakaupo sa harap, may hawak sa telepono na nag-scroll ng internet. Ang nakakatakot na ingay ay nagulat sa dalawang babae. Ang basket ng gulay ay nahulog sa sahig. Ang telepono ni Lani ay dumulas mula sa kanyang mga kamay, bumangga sa sahig. Sabay-sabay silang tumingin sa pintuan. At pagkatapos isang tanawin na malamang ay hindi nila inakala kahit sa kanilang panaginip ay lumitaw. Nakatayo ng matayog sa gitna ng nasira na frame ng pinto, ang isang mataas na figura, ang aking ama sa kanyang kumpletong uniforme ng general. Nagliliwanag ang mga bituin ng kanyang balikat na tanda ng mataas na ranggo. Ang kanyang mukha ay naging matigas. Ang kanyang mga mata ay pumapasok na mga sinag na tumatawid sa kaluluwa, dala ang napakalakas na galit. At sa likod ng aking ama ay daan-daang sundalo sa berdeng damit, may kumpletong armas, nakatayong tuwid tulad ng mga gawa sa tanso. Ang bilog ng hukbo ay nagsarado ng lahat ng daan ng pagtakas, ginawa ang bahay na isang fortress na ganap na nakahiwalay. Sa pamamagitan ng mga puwang sa pagitan ng mga sundalo, ang aking biyanang babae at si Lani ay nakita ang command vehicle na nakaparke sa labas. Nakita ang aking ina na ginagamit ang kanyang mga braso para protektahan ako, ang isang manugang na dati ay itinuturing nilang dumi. Ang karaniwan mataas at mapagmataas na mukha ng aking biyanang babae ay agad na nagbago. Ang kulubot na balat niya ay naging gray tulad ng patay na tao. Ang mga makipot na mata ay nagbukas ng napakalaki, nagpapakita ng matinding takot. Ang dalawang tuhod niya ay nanginig, hindi na makatigil ang kanyang katawan. Nabuwal siya sa basa-basang sahig ng tisa, ang bibig ay nakabukas ngunit walang salitang lumalabas. Ang bilas kong si Lani ay hindi na iiba, ang kahihinatnan, ang dating mayabang at mapagpakialaming mukha niya ay nahuhuba ng takot. Umatras siya, ang likod ay nakapisan sa dingding ng kusina na puno ng usok, ang dalawang kamay ay nakayakap sa kanyang dibdib, ang buong katawan ay nanginginig. Ang huwad na karisma, ang kayabangan, at ang kalupitan ng dalawang babaeng ito mula sa barangay ay sa wakas ay nagiba sa harap ng ganap na lakas ng batas at hustisya. Ang aking ama ay nagsalong ng dalawang kamay sa harap ng kanyang dibdib. Ang kanyang malalim na boses ay umugong sa malamig na kusina, nagbabago ng matinding parusa sa mga kriminal. Ngayon ay narito ako para personal na makita kung gaano kalaki at makapangyarihan ang dignidad at tradisyon ng inyong pamilya.
Nais kong makita kung sino ang matapang na nangahas na pilitin ang anak ng General Santos na lumuhod at yumuko para magbigay ng regalo. Lumabas kayo lahat ngayon. Ang babala ng aking ama ay tulad ng isang bitag na nakabitin sa kanilang ulo. Nakaupo sa sasakyan, nakita ko ang kahindik-hindik na kilos ng mga taong nagpapahirap sa akin, at sa aking puso ay walang kasiyahan, mayroon lamang isang ganap na kapayapaan. Ang kadiliman ay naipagtabuyan na, at ang katotohanan ay handa ng ilantad sa ilalim ng liwanag ng araw. Ang makapal na alikabok mula sa nasirang kahoy na pinto ay dahan-dahang nagsalamangka sa pulang sahig ng tisa. Ang hangin sa patio ng bahay ni Emong ay naging makapal at puno ng puwit, tulad ng isang lubid na malapit ng maputol. Ang hangin mula sa labas ay dumating, nagdala ng mga tuyong dahon na gumugulong, ngunit hindi sapat para alisin ang sumisikip na kapaligiran sa mga tao sa loob. Nakaupo ako sa command vehicle na nakaparke sa tabi ng bakal na pintuan. Sa pamamagitan ng windshield, natanggap ko ang lahat ng pagbabago sa mukha ng aking biyenang babae at bilas. Ang mga taong kahapon ay makararaming umupo sa kanilang upuan at nagtatampal ng mga masamang salita para tapakan ang aking dignidad. Ngayon ay nagugumon sila tulad ng mga daga na naitaboy sa sulok ng dingding. Ang aking biyenang babae, ang babaeng laging nagmamalaki sa sarili at ipinagmamalaki ang lumang dignidad ng pamilya niya, ngayon ay lumuluhod sa basa-basang sahig ng kusina. Ang makipot na mga mata niya ay paulit-ulit na gumagalaw, dala ang matinding gulat. Sa simula, nang ang pinto ay nasira, natakot siya sa mga itim na baril at maringal na uniforme. Ngunit nang mabawi ang kanyang sarili at tumingin ng malapitan sa parisukat at matibay na mukha ng lalaking nakatayo sa harap, nagulat siyang napagtunayan ang katotohanan. Ito ang aking tunay na ama, ang taong madalas niyang alukin ng palihim bilang dukha at palamara na biyenan. Sa kanyang limitadong alaala, noong araw ng aming kasal, ang aking ama ay nakasuot ng simpleng damit panlabas, tahimik, hindi nagpapakita ng kanyang katayuan. Siya, na may ugaling isang babaeng napapalaki at mahilig sa karangyaan, ay mabilis na hinusga ang aking pamilya bilang ordinaryong militar lamang, walang kapangyarihan, walang pera. Dahil sa napakasamang maling pagguhit na ito, nangahas siyang payagan ang kanyang anak na pahirapan at apihin ako sa lahat ng mga taon. Ngunit ngayon, nakita niya ang mga nagliliwanag na bituin sa balikat ng uniforme ng aking ama. Nakita niya ang daan-daang sundalo ng guwardiya na sumunod sa bawat utos, at naunawaan niya ang tunay na kapangyarihan ng aming pamilya. Ang pagsisisi at takot ay nagpalakas sa kanyang nagugumod na mukha. Ang mapagkunwaring ugali ng isang taong sanay sa panlilinlang ay agad na nagsimula. Mabilis siyang nag-abot ng mga kamay sa sahig, nagtayo, hindi pinansin ang maduming itim na palda, at pinilit ang isang mahirap at baluktot na ngiti sa kanyang kulubot na mukha. Inupat niya ang mga kamay, yumuko ng pinakamababa. Ang dating mataas at maingay na boses niya ay biglang naging matamis at nakakainis na nakapagpapasuka. Biyenang ama, ay naku, anong hangin ang nagdala sa inyo at sa mga sundalo dito sa aming barangay? Pasensya na kayo, kanina ay abala ako sa paglilinis ng mga gulay kaya hindi ko natanggap. Siguradong malaking misunderstanding ito. Ang mga mag-asawa ay may pagkakataon na mag-away paminsan-minsan. Si Emong ay mabilis ang galit, nagsalita siya ng malakas kay May ng ilang salita lamang, ngunit mahal namin si May tulad ng aming sariling anak na babae. Manahimik kayo at pumasok para uminom ng tsaa at pag-usapan natin ito bilang pamilya. Si Lani ay agad na sumunod sa ina niya. Binuhat niya ang telepono, inilagay sa bulsa, inaayos ang buhok, at nagpakita ng plastik ng ngiti habang humakbang pasulong. Oo nga po tatay, kahapon si Emong ay ininom ng konti kaya nawalan siya ng kontrol ng kaunti. Si Ate May ay galit at umalis patungo sa kanyang mga magulang ng gabi nang walang paalam, kaya naman nag-alala kaming lahat. Si Nanay at ako ay naghahanda na para pumunta sa lungsod para humingi ng tawad kay ate at dalhin siya pabalik. Huwag kayong magalit at gawing malaki ang bagay na ito. Ang mga kapitbahay ay titingin at magtatawa sa atin.
Sa pakikinig ng walang kahiyang mga paliwanag na ito, ang aking tiyan ay nagsimulang kumulo. Sila talaga ay walang limitasyon ng kahalayang kanilang ginagawa. Kagabi pa lamang, sila mismo ang nagbibigay ng pahintulot kay Emong na bugbugin ako. Pinilit akong lumuhod, nagpadala ng mga mensaheng banta na itatapon ang lahat ng aking gamit. Ngunit ngayon, sa harap ng autoridad ng hukbo, nangangahas silang sabihin na ito ay misunderstanding lamang, na mahal nila ako tulad ng sariling anak. Ang aking ama ay nakatayo tulad ng isang estatwa ng tanso. Ang dalawang kamay ay nakasakbat sa likod. Ang kanyang malamig na tingin ay dumaraos sa dalawang huwad na mukha, hindi na sumasagot. Ang katahimikan ng general ay lalong nagpapababa ng presyon sa espasyo. Sa puntong ito, ang pinto ng command vehicle ay bumukas. Ang aking ina, ang babaeng nagdadala ng walang hanggang pighati ng isang ina na nawalan ng anak, ay bumaba mula sa sasakyan. Naglakad siya sa harap ng sasakyan, diretso sa gitna ng patio ng tisa. Ang mga mata ng aking ina ay namumula, ngunit nagsisinag ng matinding galit. Humakbang siya sa harap ng aking biyenang babae, itinuro ang kanyang daliri ng diresto sa mukha nito. Ang boses ay matatag at malinaw sa bawat salita. Misunderstanding. Nangangahas kang buksan ang iyong bibig at sabihin ang salitang misunderstanding. Pinilit mo ang aking anak, pinagawa mo ang aking anak na lumuhod tulad ng isang nagmamakaawa. Pinayagan mo ang iyong anak na hawakan ang buhok niya, suntukin at sipain siya hanggang sa maging bali-bali ang katawan, at tinatawag mo ito na misunderstanding. Wala kayong puso. Wala kayong pagpapahalaga sa tao. Ang buong bahay na ito ay isang grupo ng demonyo sa anyo ng tao. Ang matinding mga salita ng aking ina ay tulad ng isang balding malamig na tubig na tinapik sa huwad na mukha ng pamilya ni Lani. Ang mga kapitbahay na nakatayo sa labas ng pintuan ay nagsimulang magbulong ng malakas. Ang mga usyosong tingin ay nagbabago sa pagdisgrasya at pagtutol. Nahiwalay ang katotohanan ng kanilang mga krimen sa harap ng publiko, at ang lakas ng aming pamilya ay lumampas sa kanila. Ang aking biyenang babae ay hindi na makaya pang panatilihin ang kanyang huwad na kalmahan. Ang dalawang paa niya ay lumambot. Bumagsak siya sa malamig na semento ng patio, hinila ang bilas na si Lani na lumuhod rin sa kanya. Ang dalawang masamang babae ay nagsimulang mabilis na yumuko. Ang mga luha at uhog ay dumadagsa. Ang bibig ay walang tigil na humihiling ng tawad. Biyenang ina, huwag kayong magalit. Suplika po namin sa inyo. Maging mapagbigay kayo sa amin. Lahat ng kasalanan ay kay Emong. Nalasing siya, kaya nagkaganoon siya. Ako ay ina, ngunit hindi ko napigilan siya. Kasalanan ko rin ito. Huwag na kayong magparusa sa aming pamilya. Sa sandaling iyon, ang isa pang military truck ay maingay na umatras sa espasyo sa harap ng pintuan. Ang tailgate ay bumukas, ang kapitan, kasama ang dalawang sundalo, ay inakay si Emong palabas mula sa truck. Mahigpit nilang hawak ang collar ni Emong, hinila siya sa pamamagitan ng bakal na pintuan, at mabilis na itinapon siya sa sahig, malapit sa lugar kung saan ang kanyang ina at kapatid na babae ay lumuluhod. Nanggalamay si Emong. Ang kanyang mukha ay puno ng putik mula nang makontrol siya sa labas ng barangay. Ang jacket niya ay nagasgas, ang buhok ay gulong-gulo. Nang iilag siyang tumingin sa paligid, nakita ang kanyang ina at kapatid na babae na lumuluhod. Nakita ang mga sundalo sa kumpletong armas, at sa wakas, ang kanyang tingin ay nagtama sa matayog, galit na mukha ng kanyang biyenan. Ang kayabangan ng marahas na lalaki ay ganap na naglaho. Nagkulumbitin si Emong, lumuhod sa semento ng patio, nakaharap sa aking mga magulang. Ang dalawang kamay ay nagdarasal ng mabilis. Ang kanyang duwaguang pag-uugali ay hayagang lumabas sa kanyang maputlang mukha. Sinisikap niyang bigyang katwiran ang kanyang sarili gamit ang pinakawalang halagang dahilan. Tatay, nanay, suplika sa inyo, patawarin ninyo ang aking buhay. Kahapon ay ininom namin. Ang aking mga kaibigan ay nag-insist na uminom ng marami, kaya nawalan ako ng kontrol. Nalango ako, kaya nakarating ako sa punto na nagawa ko iyon sa aking asawa. Sinisigurado ko sa inyo, sa puso ko, mahal na mahal ko si May.
Bigyan ninyo ako ng pagkakataon para magbago. Nangangako ako mula ngayon na aalisin ko ang aking ulo bilang kaparusahan at hindi ko nagagalawin kahit isang hibla ng buhok ng aking asawa. Ang mga duwaging salita ni Emong ay umalingaw-ngaw sa patio. Sinisisi niya ang sinabing nalango siya, sinisisi ang kanyang kawalan ng kontrol, binibigyang dahilan ang kanyang mga barbarikong gawa. Habang tinitingnan ang tatlong miyembro ng pamilya ng aking asawa na lumuluhod at humihiling ng paulit-ulit sa paanan ng aking mga magulang, wala akong naramdamang kahit na kaunting habag. Ang mga plastik na luha nila ay hindi kayang burahin ang mga pisikal na sugat at espiritual na sakit na aking dinaloy. Ang katotohanan ay nakalatag pa rin malinaw at malupit. Ang huwad na maskara ng kabutihang asal ng pamilyang ito ay nabasag na at ngayon ay oras na para harapin nila ang nararapat nilang parusa ng katarungan. Ang semento ng patio sa harap ng bahay ni Emong ay puno na ng pananahimik at pag-iingat. Ang mga bulong ng mga kapitbahay na nakatayo sa paligid ay lalong lumalakas. Ang mga nagmamakaawa at nakakaawang pagsamo, ang mga plastik na luha ng tatlong miyembro ng pamilya ni Emong ay patuloy na dumalaw. Isa-isa silang nagbibigay dahilan, sinisisi ang mga sitwasyon, sinisisi ang pagkalasing, sinisikap na lumikha ng larawan ng isang mapayapang pamilya na nabasa ng isang saglit na pagkabaliw. Ang layunin nila ay malinaw. Gusto nilang gamitin ang opinyon ng mga kapitbahay bilang presyon upang pilitin ang aming pamilya na huwag pansinin ang bagay na ito, ituring ito bilang ordinaryong pag-aaway ng mag-asawa. Ngunit ang aking ama, isang general na talagang nakaranas ng labanan, na lumaki sa maraming diskarte ng kaaway, paano siya madadaya ng simpleng mga pakana ng mga taong ito? Ang aking ama ay tumaayo ng tuwid, ang dalawang kamay ay dahan-dahang inihugis sa tabi. Humakbang siya, pasulong ng kalahating hakbang. Ang kanyang tingin ay nagliliwanag sa awtoridad at galit. Lumilibot sa mga mukha ng mga mausisa sa labas ng pintuan, pagkatapos ay huminto sa tatlong taong lumuluhod sa lupa. Nagsalita siya ng mabundo at puno ng lakas, ang tunog ay lumipad ng malayo at bumuo ng buong espasyo. Sinasabi ninyo na ito ay misunderstanding. Sinasabi ninyo na dahil sa pagkalasing kaya nawalan kayo ng kontrol. Napakaganda. Kaya ngayon, sa harap ng mga kababayang narito, ipapakita ko sa lahat kung ano talaga ang tinatawag na pagmamahal ng pamilya ninyo. Tingnan natin kung sino ang nagsabi sa inyo na gawin ang mga gawaing iyon. Lumingon ang aking ama at tumango sa kapitan. Ang kapitan ay agad na kumuha mula sa kanyang bulsa ng isang maliit na portable speaker at isang cellphone. Ang cellphone ko iyon. Kagabi, nang si Emong ay nagsimulang magsalita ng marahas, ang aking imahinasyon ay nag-udyok sa akin ng panganib, kaya naman agad akong umabot sa aking bulsa at pinindot ang record button bago siya nakasampal sa akin at bumagsak ako sa sahig. Ang recording na iyon ay nagtala ng lahat ng pinakamasamang ingay ng gabi, ng undas, isang katibayan na hindi maaring itanggi. Ngayong umaga, pagkarating ko sa bahay, ibinigay ko ang cellphone sa aking ama. Ang kapitan ay nag-connect ng cellphone sa portable speaker, binago ang volume sa pinakamataas at pinindot ang play. Ang buong espasyo ng barangay ay biglang naging tahimik. Una, ang mahinahon, napatanggap na boses ko na nagtatanong tungkol sa kaugalian ng pagluhod. Agad pagkatapos, ang malakas na pagtama sa mesa. Ang boses ni Emong na umungal, tulad ng isang masamang hayop, inaaba ang aking pamilya. Pagkatapos, ang mga tunog ng mga suntok sa laman, ang mga nabasag na bagay, ang aking nagsusumikap na pag-iyak. Ngunit ang dahilan ng ganap na gulat ng lahat ng naninirahan na nanonood ay hindi ang mga tunog ng bugbog, kundi ang malamig at malupit na mga salita ng dalawang babae na hinaluan sa recording. Bugbugin mo siya para malaman niya ang awtoridad ng pamilya ng asawa. Ang mga babae ngayon ay kailangang turuan gamit ang mga hampas para malaman nila ang tamang kaugalian at pagpapahalaga sa mga nakatatanda. Bugbugin mo siya para tumigil siya sa pagsaway sa kanyang biyenang babae. Ang malamig at marisking boses ng aking biyenang babae ay mariing narinig.
Emong, bugbugin mo siya ng mas malakas dahil pinababayaan mo ang katotohanan na anak siya ng isang opisyal. Iyan ang dahilan kung bakit siya nagtatangkilik sa atin. Kailangan mo siyang sampalin ng malakas para matuto siya. Ang halakhak at pagbibigay pahintulot ng bilas kong si Lani ay sumunod ng malinaw. Ang recording ay natapos sa malamig na ingay ng paglayo ng mga paa nila. Iniiwan akong nahihirapan sa madilim na sulok. Ang tunog ay tinanggal, ngunit ang pagkabigla na hatid nito ay tulad ng isang lindol na bumagsak sa patio ng semento. Ang mga kapitbahay na nakatayo sa labas ng pintuan ay nagbukas ng bibig sa pagkabigla. Nagkatinginan sila sa isa't isa, ang mga mata ay puno ng galit at pagkasuklam. Walang sinuman ang makapaniwalang ang mga taong araw-araw ay nagaangkin ng respeto at disiplina ay maaaring magsalita ng ganoong masamang mga salita. Ang mga boses ng kritiko at pagkondena mula sa pulutong ay nagsimulang tumaas, nakatutok ang lahat sa pamilya ni Emong, tunay na mas malupit pa sa mga hayop. Biyenang babae ang nag-utos sa anak na bugbugin ang asawa, bilas naman ay nanonood at nagpuri. Ang bahay na ito ay talagang isang grupo ng demonyo sa anyo ng tao. Maswerte na ang manugang na nakatulong kung nanatili siya sa bahay na iyon. Kahit kailan ay hindi natin malalaman kung anong nangyari sa kanya. Mga mamamatay tao. Sa harap ng matibay na katibayan at galit ng publiko, ang 3 miyembro ng pamilya ni Emong ay nangawalan ng tinig. Ang pagtatago gamit ang dahilan ng pagkalasing ay ganap na nawasak. Ang malinaw at malamig na mga salita ng pagbibigay pahintulot sa pagbugbog ay hindi maaaring gawa ng lasing na tao. Ang aking biyenang babae ay niyakap ang kanyang mukha nang may pag-iyak, hindi matingin sa kahit sinuman. Si Lani ay nagdukot ng ulo sa kanyang mga tuhod. Ang buong katawan ay nanginginig sa kahihiyan. Hindi natigilan doon ang aking ama. Nagpatuloy siya sa pagbibigay ng pinal na suntok. Nagsenyas siya sa 2 sundalo ng guwardiya na humakbang pasulong. Ang 2 sundalo ay kumuha mula sa isang folder ng malalaking kulay na mga litrato. Ito ang mga larawang kinuha ng doktor ng hukbo ng aking mga sugat noong madaling araw sa medikal na unit ng complex. Ang mga sundalo ay itinaas ang mga larawan ng mataas at naglagos sa kahabaan ng bakal na pinto para makita ng mga naninirahan. Sa larawan, ang aking mukha ay namaga at nagbago ang hugis. Ang sulok ng aking bibig ay namamaga at dumudugo. Ang aking mga balikat at buong tagiliran ay pasa-pasa at itim dahil sa mga masamang sipa. Ang mga paa ko ay nagnanalgas at namumula dahil sa pagtakbo sa mga mabatong daan. Ang mga makatotohanang larawan ay ganap na nagpakita ng kalupitan ng pang-aabuso. Ilang babaeng kapitbahay ang hindi nakakontrol ng kanilang emosyon at nagsimulang umiyak ng dahil sa habag. Itinuro nila ang mukha ni Emong at nagmura sa marahas na lalaking ito. Sa puntong ito, lahat ng mga daan pabalik para kay Emong ay sarado na. Naunawaan niya na ang bagay ay napakalayo na hindi makakalusot ng iilang luha o simpleng hiling ng tawad. Ang awtoridad ng batas at ng hukbo ay nakapatong sa kanyang leeg. Sa ganap na kawalan ng pag-asa, bigla na lang sumigaw si Emong ng pinakasamang sigaw. Lumuhod sa 2 tuhod, dumaan sa pagsalubong ng mga sundalo ng guwardiya, tumakbo patungo sa command vehicle kung saan ako nakaupo. Lumuhod siya sa harap ng sasakyan, paulit-ulit na nagdurog ng ulo sa matigas na pinto ng kotse. Malakas ang tunog ng pagtama, nagdurog ang ulo niya ng lubos, nabuka ang sugat at pumula, ang bibig ay nagdumali sa pag-iyak. May, nagkamali ako. Ako ay hayop, hindi ako tao. 1,000 beses, 10,000 beses ng tawad sa iyo, paki-open ang pinto ng kotse at sabihin sa iyong ama na patawarin ako. Paluin mo ako, alimurahin mo ako, kahit paano, ngunit huwag kang maghain ng diborsyo. Hindi ako mabubuhay kung wala ka. Pakiusap, alalahanin ang ating mga taon bilang mag-asawa at bigyan mo ako ng isang pagkakataon para mabuhay. Binuksan ko ang pinto ng kotse at dahan-dahang bumaba. Ang malamig na hangin ay tumama sa aking mukha at nagpainit ng mga sugat. Tumaayo akong tuwid, pinagtibay ang aking jacket
Ang aking tingin ay tahimik at malamig habang tinitingnan ang lalaking nagdurugo ng ulo sa aking paanan. Ang pagmamahal, ang pagtitiis, at ang pagpapatawad ko para sa kanya ay tuluyang namatay noong gabing iyon. Sa sandaling itinanghal niya ang kanyang kamay at sinampal niya ako at bumagsak sa sahig, ang aking boses ay naging patag, walang kahit isang emosyon, ang bawat salita ay matulis, tulad ng isang kutsilyo na pumuputol ng lahat ng ilusyon. Wala na kaming anumang kaugnayan. Sa sandaling sinunod mo ang ina mo, hinawakan ang aking buhok at tinapakan ako sa sahig, sarili mong pinatay ang ating kasal. Ang mga luha mo ngayon ay duwaguang takot sa batas lamang. Hindi ko kayo patatawarin kailanman. Magkikita tayo sa korte. Ang aking determinadong mga salita ay tulad ng isang martilyo na nagtatambol sa pako. Sa wakas, isinara ang kabaong na naglibing sa aking madilim na nakaraan. Narinig ito ni Emong at ang buong katawan ay gumuho. Bumagsak siya sa lupa. Ang dalawang mata ay nagbukas ng malaki sa kawalan ng pag-asa. Ang panloloko ay nawasak na at ang presyo para sa kanilang kalupitan ay dahan-dahang isinasara sa kanilang ulo. Ang aking malamig at determinadong pagtanggi ay tulad ng isang baldeng malamig na tubig na tinapik sa huling natitirang pag-asa ni Emong. Bumagsak siya sa basa-basang sahig ng tisa. Ang mapungay na mga mata ay pumikit pataas sa maulap na kalangitan. Sa paligid, ang mga boses ng pagkondena ng mga kapitbahay ay lalong lumalakas. Ang presyon ng pampublikong opinyon at ang autoridad ng hukbo ay nakapatong sa bawat pulgada ng espasyo ng maliit na patio. Mukhang lahat ng panlilinlang ay nabuking na sa pinakamalalim na antas. Mukhang ang pamilya ng aking asawa ay kailangan ng ibaba ang kanilang ulo at aminin ang kanilang mga krimen sa harap ng matibay na katibayan. Ngunit ang mapagpanggap at mapanlinlang na ugali ng mga taong nasa sulok pa rin ay hindi handa sa pagtigil. Si Lani, ang bilas na mula kanina ay lumuluhod sa sahig, nang nakadukot ng ulo ay bigla na lang tumingin pataas. Ang kanyang mga mata ay namumula ng galit at kawalan ng pag-asa, tulad ng isang masamang hayop na naiyak sa sulok. Nagpasya si Lani na baligtarin ang sitwasyon gamit ang pinakawalang kahiyang plano na nasaksi ko. Nag-abot siya ng kamay para tumayo, hindi pinansin ang maduming pantalon niya. Humakbang siya pasulong ng ilang hakbang, direktang itinuturo ang daliri patungo sa akin. Ang dating mayabang na mukha niya ay baluktot na ngayon dahil sa pagsisikap na gumanap ng papel ng biktima. Sumigaw siya gamit ang mataas na boses ginawa upang maririnig ng lahat ng nanonood na taga-barangay sa labas ng pintuan. Huwag kang magkunwaring biktima rito. Kababayan, huwag kayong hayaang dayain ng mga plastik na luha niya. Siya ay tumakas noong gabi, hindi dahil sa sinuntok siya ng aking kapatid. Ang katotohanan ay ninakaw niya ng palihim ang 500,000 piso na cash mula sa ligtas na kahon ng aming pamilya. Iyon ang pera ng pamamanhikan at ang ipon para sa pagtanda ng aking ina. Kinuha niya ang pera para iuwi sa bahay ng kanyang mga magulang para bumili ng bahay at lupa. Kagabi, natuklasan iyon ng aking ina at kinausap siya. Natakot siya sa nataklasan kaya nagmaingay at sinamantala ang sandaling hindi namin mapapansin para tumakas. Siya ay isang magnanakaw. Sa pagdinig ng walang kahiyang paratang mula sa bibig ng kanyang anak, ang aking biyenang babae na lumuluhod sa sahig ay agad na sumunggab ng buhay na kahoy. Agad siyang sumali, nagpanggap ng kahangahangang kahusayan. Sumenyas siya ng malakas sa dibdib, hinalay ang buhok, nananaghoy ng malakas sa tinig ng isang inang naloloko ng kanyang manugang. Bakunang langit at lupa, ang mga biyenang magulang ay nandito para gamitin ang kanilang kapangyarihan para manakil sa amin ang mga mahihirap. Ang inyong anak na babae ay nagnakaw ng pera ng pawis at dugo ng aming pamilya. Ngayon, dinala ninyo ang lahat ng mga sundalo dito para baliktarin ang itim at puti at maghain ng maling akusasyon laban sa aming anak. Ang 500,000 piso na iyon ay ang lahat ng aming ari-arian. Kailangan ninyong ibalik ang pera sa amin. Kung hindi ninyo ibalik, ang aming pamilya ay mamamatay ng hindi mapayapa.
Ang patio ay biglang puno ng nakakaabala at mapagdudahang mga bulong. Ang pampublikong opinyon ay madaling matawid. Ang mga tao sa baryo na kumikita ng mababa sa lupa nang marinig ang napakalaking halaga ng 500,000 piso ay hindi mapigilang mapagbigyan. Ilang mga nagdududa at nagmamasid na tingin ay nagsimulang maihalo sa akin. Nag-aalangan sila, hindi alam kung sa likod ng mga sugat na ito ay may mapanlikhang plano para kunin ang ari-arian ng bata at mayamang manugang ng lungsod. Sa harap ng mababang paratang na ito, ang aking dibdib ay sumikip sa matinding galit. 500,000 piso. Iyon ang naipon na pera na ibinigay ng aking mga magulang sa araw ng aming kasal, tinatawag na pamamanhikan na kabuhayan para sa amin ng mag-asawa. Ngunit ng gabi ng kasal namin, ang aking biyenang babae ay nagdahilan na siya ang namamahala ng pananalapi sa bahay at pinilit akong ibigay ang buong halaga para sa kanya. Mula noon, hindi ko na nakita kahit isang sentimo mula sa pera ng aking sariling mga magulang. At ngayon, nangangahas silang tumayo sa harap ng lahat para paratangan akong magnanakaw. Nagimpuko akong magsalita, ngunit ang aking ama ay mahinahon na inilagay ang kanyang malaki at mainit na kamay sa aking balikat, binalaan akong manatiling tahimik. Ang parisukat na mukha ng general ay hindi nagbago sa harap ng pagtataksi ni Lani at ng kanyang ina. Pinanatili niya ang kanyang kalmado, ang autoridad ng isang taong may karapatang magtaglay ng katotohanan. Ang aking ama ay mahinang ngumiti, isang malamig na ngiti na puno ng matinding panguusig. Lumingon siya sa kapitan at mahinahon na tumango. Ibalik sa akin ang asul na folder mula sa bag sa kotse. Ang kapitan ay mabilis na nagdala ng isang makapal na dokumentong may pulang tatak ng isang legal na opisina sa labas. Mahinahon na binuksan ng aking ama ang folder. Kinuha niya ang isang bundle ng mga papeles at itinanghal ng mataas sa harap ng lahat. Ang kanyang boses ay malakas, malinaw at may tiyaga sa bawat salita. Sinasabi mo na ninakaw ng aking anak ang 500,000 piso ng inyong pamilya. Sinasabi mo na iyon ang pera ng pagod at pawis at ipon para sa pagtanda. Nakakatawa ang ganoong pagtataksi. Pakikinig kayong lahat ng mabuti. Ito ang detalyadong pahayag ng bangko ng hukbo. Doon ko personal na inilipat ang 500,000 pisong halagang pamamanhikan sa personal na account ng aking anak bago pa ang araw ng kanilang kasal. At ito ang katibayan ng paglipat ng pera mula sa account ni May patungo sa inyong account na pinagawa ninyo siya sa gabi ng kasalan. Humakbang ang aking ama patungo sa silani, itinapon ang pahayag ng bangko na may pulang tatak sa ilalim ng paa nito. Tinitingnan ni Lani ng mahigpit ang mga numero at pirma sa papel. Nagsimulang mangutla ang kanyang mukha. Ngunit hindi pa doon natatapos ang parusa ng aking ama. Kinuha niya ang isa pang manipis na papel, lumang-luma, ngunit may napakabigat na nilalaman. At ikaw, sinabi mong iningatan mo ang pera para sa mga anak. Paano mo maipaliwanag ang sertipiko ng utang na ito? Ang abogado ko ay nagtipon ng mga dokumento ayon sa tamang proseso at ang investigasyon ay natukoy ang orihinal na sertipiko ng utang na ginawa ni Emong sa isang lihim na sugalan sa bayan. Ang halaga na sinunog ng inyong minamahal na anak sa sugalan ay hindi 500,000 kundi 1,500,000. At ito ang katibayan ng bangko na nagpapatunay na kinuha mo ang buong 500,000 pisong pamamanhikan ng iyong manugang kasama ang pagtatabi ng lupa sa likod ng bahay para dalhin at ibayad ang utang ng iyong anak na sugalero. Lahat ng pirma ng tatanggap ng bayad ng sugalan, lahat ng pirma ng paglipat ng pera ay narito ng malinaw. Paano ka pa mangangahas na tumanggi? Ang buong madilim na katotohanan ay inilantad sa ilalim ng liwanag ng araw. Ang sertipiko ng utang sa sugal at ang mga pahayag ng bangko ay ang matibay na katibayan na ganap na winasak ang plano ng aking biyenan at ng anak niyang si Lani. Ang mga kapitbahay sa labas ng pintuan na narinig ito ay sabay-sabay na sumigaw ng pagkagalit, nagturo at nagmura sila ng walang awa. Hindi mapaniniwalaan ang pamilyang ito ay ninakaw ang pera ng pamamanhikan ng manugang para bayaran ang utang sa sugal, tapos nagsisinungaling pa at nagparatang sa manugang,
walang hiya. Ang buong pamilya mula ina hanggang anak ay puro tuso at masamang loob, mga sinaktan ng karma. May mata ang Diyos. Nahiwalay sa madilim na tanawin sa harap ng publiko, ang aking biyenang babae ay natulala tulad ng nawalang kaluluwa. Ang dalawang kamay niya ay nakabitin sa kanyang tabi. Wala na siyang lakas para umiyak o sumigaw. Ang kahihiyan ay umabot sa pinakamataas na antas habang siya ay bumagsak sa maruming semento. Ang mukha ay nakaharap pababa para maiwasan ang mga pangungusap ng mga kapitbahay. Si Lani naman ay hindi naiiba ang kapalaran. Umatras siya ng ilang hakbang. Ang mga tuhod ay lumambot at bumagsak sa isang pagira-irang plastik na upuan sa sulok ng patio. Niyakap niya ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay, hindi nangahas na magsalita. Ang kanilang huwad na lakas at matinding takot ay ganap na nagwasak ng kanilang peking kalooban. Ang plano ng paninirang puri at pag-agaw ng ari-arian ay napinsala ng buo nagbibigay daan sa mahigpit na parusa ng batas na naghihintay sa kanila sa unahan. Nang eksakto habang ang katotohanan ng utang ng 1.5 milyong piso sa sugal at ang walang kahiyang pag-agaw ng ari-arian ay inihayag, mula sa simula ng barangay ay tumaas ang ingay ng mga sirena na sumisira sa espasyo. Ang maingay na tunog ay lalong lumalapit, dala ang ganap na awtoridad ng batas. Lahat ng nanonood sa labas ng pintuan ay mabilis na lumayo sa magkabilang panig, nagbibigay ng daan sa isang grupo ng espesyal na mga sasakyan na pumapasok. Nangunguna ang 2 patrol vehicles ng traffic police at kriminal na puwersa na may paikot na asul at pulang mga ilaw. Sinundan agad ng isang sasakyan ng Korte ng Bayan. Ito ang mga opisyal ng batas na personal na tinawagan ng aking ama bago umalis mula sa lungsod. Naunawaan niya na para ganap na maresolba ang walang moralidad na pamilyang ito, ang hukbo ay magagawa lamang ang proteksyon at kontrol. Ang paghatol at parusa ay dapat isakatuparan ng mga ahensya ng katarungan ayon sa tamang proseso ng batas ng Estado. Ang mga sasakyan ay huminto ng halos katabi ng mga military trucks. Ang mga pulis sa kumpletong uniforme, nakasuot ng mga balabal at may mga kagamitan, ay mabilis na bumaba. Nangunguna ang punong pulis ng bayan na may ranggo ng Tenyente Koronel, ang mukha ay seryoso at matatag. Kasama niya ang isang mahistrado ng halos 50 taon, may hawak na itim na bag na naglalaman ng mga dokumento ng legal na proseso. Dumaan sila sa nagkalawang na bakal na pintuan, pumasok sa gitna ng semento ng patio, nagpalitan ng tingin at matibay na handshake kay General Santos. Ulat, General Santos, nakarating kami sa tamang oras ayon sa utos ninyo, pakibigay ang mga dokumento at katibayan. Magsasagawa kami ng tamang proseso at mahigpit na pamamaraan ng mga paksa ayon sa mga regulasyon ng batas. Ang punong pulis ay nagsalita ng malinaw. Ang aking ama ay tumango, ibinigay ang buong folder ng mga pahayag ng bangko, sertipiko ng utang sa sugal, recording, at mga larawan ng aking mga sugat sa mahistrado at investigasyon. Nagsalita siya sa tahimik, ngunit napakabigat na boses. Ang buong katotohanan ay nasa mga dokumentong ito. Ang malupit na pagbugbog sa aking anak na nagresulta sa matinding pinsala. Ang pakikilahok sa ilegal na sugal ng malaking halaga at ang plano ng pag-agaw ng ari-ariang pamamanhikan. Hinihiling ko sa inyong magtrabaho ng may transparency at katarungan, huwag palampasin kahit isang krimen ng mga taong lumuluhod sa harap ninyo ngayon. Ang mahistrado ay mabilis na nagbukas ng kanyang bag, kumuha ng papel at panulat, doon mismo sa lugar, sa isang lumang mesa ng tsaa sa labas ng beranda ng bahay. Isang ulat ng krimen na nahuli sa akto ay ginawa sa harap ng daan-daang naninirahan ng barangay at ng mga puwersang militar bilang mga saksi. Ang mga recording ay inulit para sa pagkumpirma ng mga pulis ng mga salita ng aking biyenang babae at bilas. Ang mga numero sa mga pahayag ay maingat na pinagtutugma. Pagkatapos ng ganap na pagkaunawa sa sitwasyon at katibayan, ang punong pulis ng bayan ay biglang lumingon. Ang mga mata ay matulis tulad ng kutsilyo habang tinatanaw si Emong na nakahiga sa sahig. Umutos siya sa 2 kriminal na pulis sa likod.
ang suspetso na si Emong ay aarestuhin. Ang paunang akusasyon ay sinadyang pinsala sa kapwa, marahas na pang-aabuso sa pamilya at pakikilahok at pag-oorganisa ng malawak na operasyon ng sugal ikulong ang mga kamay, dalhin agad sa espesyal na sasakyan. 2 pulis ang agad na sumugod kay Emong, inangat siya ganap na walang lakas na si Emong, ang kanyang mga paa ay hindi na makatigil, nananaghoy siya ng tuloy-tuloy habang ang mga luha at uhog ay tumatagos sa kanyang maruming mukha. Ang ingay ng mga posas ay tumatama sa kanyang 2 pulso, sa likod niya isang malamig at matibay na tunog. Iyon ang tunog ng katarungan, ang pagtatapos ng marahas na buhay ng isang lalaking humamak ng batas. Dinala siya ng 2 pulis palabas ng pintuan, itinapon sa backseat ng patrol vehicle na umaangal sa paghihintay. Ang punong pulis ay patuloy na tumingin sa 2 babae. Ang kanyang boses ay lalong naging mahigpit. Ang 2 babaeng ito ay may mga gawa ng pagtago ng krimen, pag-aalis ng mga ari-arian, at pag-udyok ng pinsala, hinihingi na makiisa ang buong pamilya sa investigasyon. Dalhin ang 2 paksa na ito sa sasakyan para isama sa punong tanggapan ng pulisya ng bayan para linawin ang network ng sugal at ang pagkuha ng ari-arian ng 500,000 piso. Sa pagdinig na kailangang suotin ang mga posas at ikulong sa punong tanggapan ng pulisya, ang aking biyenang babae ay lubos na natakot. Mabilis siyang lumuhod sa harap ng puwersang pulis, ang 2 kamay ay nagdarasal ng paulit-ulit, ang ugaling madamot at mapagsakop ngayon ay ganap na nilupig ng takot sa pagkakulong. Alam niya na kung hindi niya ibabalik ang pera, ang parusa para sa kanya at sa kanyang anak na babae ay hindi magaan. Sumigaw siya ng paulit-ulit, humihiling ng awa. Opisyal, wag po kayo magmasid, susuko na po ako ng lahat ng ari-arian. Hindi na ako kukuha ng kahit 1 sentimo mula sa manugang ko, ibabalik ko ang buong pamamanhikan at alahas. Hayaan ninyong pumunta ako sa silid para kumuha ng gamit at ibalik ito. Huwag ninyo akong lakasin ng posas at dalhin sa kulungan. Matanda na ako, paano ako mabubuhay sa piitan? Sumang-ayon ang punong pulis, ngunit nag-utos na 2 pulisya ay lumipad kasabay sa bawat hakbang niya para bantayan. Ang aking biyenang babae at si Lani ay mabilis na tumayo, ang kahindik-hindik na kilos na nagpapakulumot habang pumunta sa maliit na madilim at basa-basang silid sa ground floor. Ilang sandali pagkatapos, dinalhan nila ang mga lumang pintadang kahoy na napakabigat. Inilagay ang mga kahon sa harap ng mahistrado ng nanginginig ang mga kamay. Ang kahon ay binuksan, naglalaman ng mga maayos na nakahirang na pera, kasama ang mga pulang velvet na kahon ng mga kuwintas, singsing at pulseras. Iyon ang lahat ng ari-arian namin ng mag-asawa na lantarang ninakaw ng aking biyenang babae sa lahat ng mga taon para gamitin bilang kanyang sariling pondo, kasama ang halagang nakaimbak para ibalik sa sugalan. Ang puwersang pulis ay mabilis na nagbilang, maingat na nagtala ng bawat bagay sa ulat ng pagsamsam at pagbabalik ng ari-arian sa harap ng mga lokal na pamahalaan. Tinitingnan ang mga tumpok ng pera at ang mga alahas na ginto sa mesa, wala akong naramdamang kasiyahan o lungkot. Ang mga bagay na materyal na iyon ay dating pawis at luha ng aking mga magulang, pag-asa para sa maliwanag na kinabukasan. Ngunit sa bahay na ito ay isang landas ng walang hanggang kasakiman at kalupitan. Ang pag-urong ng lahat ng ari-arian ay hindi voluntaryo, ito ay sa pilitan ng batas. Pagkatapos pumirma sa ulat ng pagbabalik, ang aking biyenang babae at si Lani ay dahan-dahang iniabot ang kanilang mga kamay pasulong para gapos ng mga posas ng mga pulis. Nilumbay nila ang mga mukha, isa-isang mabibigat na hakbang patungo sa labas ng pintuan sa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa ng mga puwersang seguridad. Ang sirena ay muli na namang tumaas. Ang mga police vehicles na nagdadala sa 3 kriminal ay lumayo mula sa barangay. Dinala sila sa lugar kung saan sila dapat na mayroon. Ang semento ng patio ngayon ay natira na lamang ang aming pamilya, ang mahistrado at ang mga sundalo ng guwardiya. Ang liwanag ng katarungan ay nagniningning na
Sa pinakamadilim na mga sulok ng bahay na ito, nililinis ang lahat ng kawalang katarungan, nagbubukas ng daan para sa isang tunay na pagpapalaya na malapit ng maganap. Ang ingay ng sirena ng mga police vehicles ay unti-unting lumabo at sa wakas ay nalunod sa tahimik na espasyo ng mga bukid sa umaga ng kapistahan. Ang semento ng bahay ni Emong ay naging tahimik ng kakaiba. Wala nang mataas na pagmumura ng aking biyenang babae, wala nang maalab na panunuya ng bilas, wala ring marahas na unggol ng lalaking mababa ang asal. Ang mga kriminal ay kinuha na ng batas, nag-iiwan ng walang laman na espasyo, ngunit nagbibigay sa akin ng ganap na kaginhawahan. Ang bangungot na nagtagal sa lahat ng mga buwan at taon ng pagiging manugang sa impyernong lugar na ito ay sa wakas ay ganap na nawasak ng lakas ng katarungan at walang hanggang pagmamahal ng aking pamilya. Ang aking ama, ang general na talagang veterano, ay huminga ng malalim, inalis niya ang kanyang sombrero, pinunas ang kanyang maikling buhok na may mga puting hibla. Ang matatag na autoridad ng isang commander ng hukbo ay biglang nagbigay daan sa malambot at mapagmahal na katangian ng isang ama. Humakbang siya patungo sa akin, mahinahon na inilagay ang kanyang malalaki at magaspang na mga kamay sa aking nanginginig na mga balikat. Ang kanyang boses ay malalim at mainit, puno ng matatag na proteksyon tulad ng isang bundok. Ang pinakamasamang kaganapan ay tapos na, anak ko. Pumunta ka ngayon kasama ang inyong ina sa loob ng bahay at ikolekta ang lahat ng iyong mga damit at personal na gamit, lahat ng pag-aari mo, lahat ng alaala ng ating pamilya, dalhin mo lahat, huwag mag-iwan ng kahit anong bagay sa marungis na lugar na ito. Ang ama mo at ang mga kasamahan ay naghihintay sa labas. Mula ngayon ay ganap mong puputulin ang lahat ng ugnayan sa masamang pamilyang ito. Masunurin akong tumango. Sinunod ko ang ama. Mahigpit na hinawakan ng aking ina ang aking malamig na mga kamay, nagbibigay sa akin ng pamilyar na init. Dahan-dahan naming nilakad ang basag na mga baitang ng pintuan patungo sa madilim na sala. Ang malamig na tisa ng sahig ay may mga bakas pa rin ng mga kaluskos mula sa kagabihang bangungot. Ang lumang upuan na kinauupuan ng aking biyenang babae noong nag-uudyok siya ay ngayon ay walang laman at malamig. Pinagmasdan ko ang mga bagay sa bahay, walang kahit isang pahiwatig ng lungkot o pag-iisip. Ang lugar na ito ay hindi kailanman naging tahanan. Ito ay isang kulungan na tumatalim sa aking kabataan at tumapak sa aking dangal. Umakyat ako sa mga hakbang na gawa sa lumang kahoy na humahantong sa maliit na silid tulugan sa ikalawang palapag. Bumukas ang pinto ng silid, ang amoy ng amag na halo ng mapait na tabako na pamilyar kina ni Emong ay bumitiw ng diresto sa aking ilong, nagbibigay sa akin ng pagkasuklam. Ang silid na ito ay nakasaksi sa napakaraming gabi na kailangan kong mag-ampon ng isang sulok ng kama, tumatangis ng palihim hanggang sa matuyo ang aking mga luha dahil sa kahihiyan, kalungkutan at walang dahilang bugbog. Ang aking ina ay nalungkot na tumingin sa paligid ng nasirang silid, ang kanyang mga luha ay muling umalab. Mabilis niyang hinila ang malaking maleta mula sa sulok ng aparador patungo sa gitna ng silid, binuksan para sa akin. Humakbang ako patungo sa aparador ng pressed wood na maraming nanatiling piraso. Agad na binuksan ko ang pinto at kinuha ang lahat ng simpleng mga damit na dala ko noong dumating mula sa bahay ng aking mga magulang. Ang mga suot na polo, ang makalumang pantalon, lahat nagpapakita ng pagod at pagsisilbi ng isang babaeng buong taon ay nakakulong sa kusina na naglilingkod sa pamilya ng asawa. Hindi ko kinuha kahit isang bagay na binili ng pamilya ng asawa ko, kahit na sa katotohanan, hindi kailanman binili ng mga ito para sa akin ng kahit isang nararapat na damit mula nang dumating ako bilang manugang. Isa-isa kong binuksan ang mga lumang libro, ang mga journal na nagtala ng magagandang araw ng aking kabataan at ang mga frame ng alaala ng aming pamilya na maingat na itinago sa ilalim ng aparador. Maingat ko itong inilagay sa maleta, maayos at maingat. Ang bawat bagay na inilagay sa maleta ay tulad ng isang bato na inaalis mula sa dingding na nagbibilanggo ng aking kaluluwa. Ang pagtitipon ng mga gamit ay ang pagtitipon ng buong madilim na nakaraan, puno ng mga nagnanalab na sugat para itapon ito sa kawalan.
Tinulungan ng aking ina na tipunin ang mga personal na gamit sa banyo. Sa loob ng wala pang 20 minuto, ang buong presensya ko sa silid ay nailipat, walang natirang bakas. Inisara ko ang maleta, ang marilag. Natunog ay tumalab, tiyak at magaan. Hinawakan ko ang handle ng maleta, tumaayo ng tuwid, ngumitian ng mataas na ulo sa paligid ng silid na impyerno na ito. Sa huling pagkakataon, ngumiti ako, isang maliwanag ng ngiti na naglalaman ng pagmamalaki ng isang taong nakabawi ng buhay mula sa mga kamay ng kamatayan. Humakbang ako palabas. Ang aking mga paa ay hindi na mabigat at nag-aalangan, tulad ng dati, matibay at malakas kaysa dati. Ang aking ina ay nakarating sa likod. Dahan-dahang isinara ang kahoy na pinto. Para sa walang hanggan ay isinara ang lahat ng kirot. Nang bumaba kaming dalawa ng aking ina na may mga gamit, 2 sundalo ng guwardiya ay mabilis na lumapit, tinulungan ang mabibigat na maleta at inilagay ng maayos sa cargo area ng military truck sa labas ng pintuan. Sa harap ng bato na mesa sa ilalim ng matandang puno, ang mahistrado ng korte ng bayan ay naghihintay. Nakatayo ang aking ama sa tabi, ang mukha ay kalmado habang sinusundan ang mga pangyayari. Sa mesa ngayon ay isang makapal na folder, kasama ang mga ulat ng pagsamsam at pagbabalik ng ari-arian na pinirmahan ng aking biyenang babae kanina. Ang mahistrado ay nakita akong humaharap, tumayo. Ang saloobin ay lubhang magalang at marangal. Tahimik na nagsimula siyang magpaliwanag ng mga legal na proseso. Mahal na General Santos, mahal na pamilya, ayon sa tamang proseso ng batas, na kumpleto na namin ang paggawa ng ulat ng pagsamsam ng mga katibayan na may kaugnayan sa sinadyang pinsala, marahas na pang-aabuso sa pamilya, at ilegal na sugal ng paksa na si Emong. Kasabay ng mga gawa ng pagtago ng krimen, pag-aalis ng ari-arian ng 2 paksa na sina Lani at kanyang ina, ang buong halaga ng pamamanhikan at shared assets na higit sa 500,000 piso ay malinaw na nasuri at ibinalik sa lehitimong pagmamay-ari ni May. Sa usapin ng kasal, batay sa matibay na katibayan ng marahas at mapanghimasok na pisikal at espiritual na pang-aabuso sa matinding antas, ang korte ay may sapat na legal na batayan para pabilisin ang kahilingang unilateral na diborsyo ni May. Pagkatapos ay kinuha ng mahistrado mula sa kanyang bag ang isang nakaimbak na papel na may makapal na pagkakasulat ng petisyon para sa diborsyo. Inilagay niya ang papel sa harap ko, kasama ang isang itim na panulat. Ngumiti siya para palakasin ang loob ko. May, basahin ang nilalaman ng papel. Kung ganap mo nang napagpasiyahan na putulin ang madilim na kasalang ito, lagdaan ang iyong pangalan at isulat ng malinaw ang iyong buong pangalan sa kanang ibabang sulok. Ang korte ay magpoproseso ng petisyon ngayon din at mabilis na maglalabas ng desisyon ng unilateral na diborsyo para maprotektahan ang inyong mga karapatan. Yumuko akong tingnan ang papel ng diborsyo, ang mga itim na titik sa maputlang papel ay parang sumasayaw sa harap ng aking mga mata. Ito ang tiket para makaalis sa pagpapahirap. Ito ang plauta ng kaligtasan para maibalik ako sa kalangitan ng kalayaan na nawala ko sa nakaraang mga taon. Hindi na kailangan ko pang mag-isip kahit isang segundo. Ang walang awang bugbog kagabi, ang maalab na pahintulot ng biyenang babae, ang walang kahiyang paratang ng bilas, lahat ito ay nagputol ng huling hibla ng aking pagpapahalaga at pagmamahal. Kinuha ko ang panulat, naramdaman ang kalambugan ng punto sa aking mga daliri. Inilagay ko ang panulat sa papel, inilahat ang lahat ng aking determinasyon at pinakamalakas na kalooban at determinadong pinirmahan ang isang malinaw at matulis na pirma. Ang pirma ay walang pag-aalangan kundi dala ng ganap na pagpapalaya. Maingat kong isinulat ang aking buong pangalan sa ibaba ng pirma. Inilagay ang panulat sa mesa, itinaas ang aking mukha at tumingin sa aking mga magulang. Ang aking ama ay dahan-dahang tumango, sa kanyang tingin ay nagliliwanag ang pagmamalaki sa kanyang anak na babae na noon ay mahina ngunit ngayon ay natutunan ng harapin ang sarili niya. Ang aking ina ay ngumiti ng maliwanag, ang mga luha ng kagalakan ay tumatagos sa kanyang pisngi.
Formal na akong nagputol ng tanikala na naggigipos ng aking buhay sa mga malupit na ito. Mula ngayon, hindi na ako ang mapagtiis na manugang ng konserbatibong barangay na ito. Ako ay muling naging May, ang munting anak na babae, ang prinseyang anak ng aking mga magulang, isang malayang babae, nagsasarili at may karapatang magpasya para sa sariling kinabukasan. Maingat na inilagay ng mahistrado ang petisyon ng diborsyo at lahat ng mga dokumento sa itim na bag at isinara ito. Kamay niyang nagpapaalam sa aking ama, binabati ang pamilya ng kalusugan at kapayapaan. Pagkatapos ay mabilis na sumakay sa berdeng sasakyan ng korte at umalis para ituloy ang mga legal na proseso. Pagkatapos, lumingon ang aking ama, nagsenya sa kapitan ng guwardiya. Ang misyon ngayon ay matagumpay na naisakatuparan. Buong kumpanya alerto, ihanda ang lahat para lumipat pabalik sa baraks. Ang marilag na ingay ng mga sapatos ay tumama sa lupa malalim at malinaw. Ang daan-daang sundalo ng guwardiya sa berdeng damit ay mabilis na inayos ang kanilang mga hanay, isa-isang umakyat sa mga cargo trucks. Ang aking mga magulang ay inakay ako palabas ng semento, dumaan sa nagkalawang na bakal na pintuan na ganap na nakabukas. Ang mga tao sa barangay ay kumawala sa magkabilang panig ng daan para hayaan ang aming pamilya. Ang kanilang mga mata ngayon ay wala ng usyoso, mapanuri o mapangsisi, sa halip ay nagpapakita ng paggalang at pagpapahalaga sa lakas ng hukbo at autoridad ng batas. Umakyat ako sa command vehicle, umupo sa backseat at nagsiksik sa malambot na yakap ng aking ina. Pinindot ng driver ng militar ang gas, ang sasakyan ay dahan-dahang gumalaw, nangunguna sa maringal na konvoy ng mga trucks na lumabas ng makitid na sementong daan ng barangay. Ang mga gulong ay dumaan sa mga mabatong bato, nag-iiwan sa likod ng dalawang palapag na malamig na bahay at ng nakaraan na puno ng luha at kahihiyan. Ang mga kriminal ngayon ay nakaupo sa malamig na detention room, nanginginig habang naghihintay ng mahigpit na hatol ng korte para sa mga kasalanang nagawa nila. Ang karma ay hindi pumapabor sa sinuman, ang naghahasik ng masamang hangin ay mag-aani ng bagyo. Ang konvoy ng militar ay lumabas sa pangunahing kalsada na malawak at payapa. Ang makapal na ambon ng umaga ng kapistahan ay dahan-dahang natunaw, nagbibigay daan sa isang asul na langit na mataas at malinis. Bigla, mula sa malayo, ang mga gintong sinag ng araw ay nagsimulang pumutok sa mga umaandang ulap, nagliliwanag sa lahat ng bagay. Ang mainit na liwanag ay tumawid sa salamin ng sasakyan at kumalat sa aking mukha na may pasa-pasa pa rin. Mahinahon akong nagpitik ng mata, huminga ng malalim ng malinis at purong hangin ng kalayaan. Ang init ng araw ay pumasok sa bawat silula, nagpapagaling ng mga sakit at nagpapainit ng aking malamig na kaluluwa. Binuksan ko ang aking mga mata at tinitingnan ang mga berdeng puno na sunod-sunod na lumilipas sa likod sa labas ng bintana. Ang daan pasulong ay mahabang mahaba pa. Ang mga sugat sa katawan at kaluluwa ay kailangan pa ng panahon para gumaling, ngunit wala na akong takot. Alam ko na mula ngayon, hindi na kailanman ako kailangang tiisin ang pang-aabuso ng sinuman. Lumabas na ako mula sa kadiliman ng impyernong lugar na iyon, dala ang napakamahalagang aral tungkol sa pagpili at pagpapahalaga sa sarili. Sa matatag na proteksyon ng aking pamilya, handa na akong lumakad muli sa landas ng bagong buhay, gumuhit ng mga bagong maliwanag na pahina, malaya at puno ng kagalakan. Ang bangungot ay tunay na nagsara na, at ang liwanag ng bagong umaga ay bukas ang mga braso na nagtatanggap sa akin. Umalis na ang sasakyan mula sa barangay, iniiwan ng mga kriminal na nagpapakumbaba habang naghihintay ng parusa mula sa batas. Ang liwanag ng bagong umaga ay nagtataboy ng kadiliman ng gabi, nagbubukas ng libreng buhay. Ang kaligayahan ng isang babae ay hindi nasa walang isip na pagtitiis, kundi sa lakas at tapang para iligtas ang sarili. Patas ang karma, ang naghasik ng kalupitan ay mag-aani ng pighati. Ngumiti akong sumalubong sa bagong umaga ng mapayapa, bumabalik sa yakap ng pagmamahal ng aking pamilya. Maraming salamat sa inyong lahat na gumugol ng mahalagang panahon para pakinggan ang kwentong ito ngayon. Nawa ang inyong mga pamilya ay laging malusog, maayos
at masaya. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang isubscribe sa channel para makasabay sa mga susunod na nilalaman.